Si Will ay isang talunan na namatay sa normal na mundo at na-reincarnate sa isang mundo ng mahika at alamat, kung saan siya ay pinalaki ng isang grupo ng 3 undead na demonyo. Nagsisimula ang aming kwento kay Will, na dati ay isang karaniwang tao sa makabagong Japan. Isang araw, namatay siya at biglang nailipat sa isang alternatibong mundo, kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng 3 demonyo sa isang abandonang templo. Natatakot siya sa kanila at umiyak, natatakot na siya ay nasa impyerno, ngunit sa lalong madaling panahon ay natutunan niyang walang balak ang mga demonyo na saktan siya. Pinalalaki nila si Will, at mabilis niyang nauunawaan ang kanilang wika dahil siya ay may isipan ng isang ganap na tao. Isang araw, ang babaeng demonyo, si Mary ay dinala siya sa labas ng templo sa kauna-unahang pagkakataon at ipinakita ang dalisay at magandang mundo. Si Will ay napaiyak habang iniisip na ito ay maaaring isang senyales mula sa Diyos na nagsasabi sa kanya na magsimula muli at magkaroon ng makabuluhang buhay. Bukod kay Mary, na isang debotong pari ng ina at parang ina kay Will, may 2 iba pang mga demonyo na tumutulong sa pagpapalaki sa kanya. Isa sa kanila ay si Gus, isang matigas at sarcastic na multo na mahilig sa pera na dating isa sa pinakamagagaling na wizard sa mundo noong siya ay buhay pa. Itinuturo niya kay Will ang tungkol sa mitolohiya ng mundo at kung paano bumalangkas ng mga mahika gamit ang mga salita ng paglikha. Ang ikatlong demonyo ay si Blood, isang makapangyarihang mandirigmang buto at pigira ng ama kay Will, na nagtuturo siya upang maging mahusay na mandirigma at isang napakabuting tao sa lahat ng aspeto. Namumuhay si Will ng masayang buhay kasama ang kanyang pamilyang demonyo, na may maraming lihim sa kanya, ngunit hindi niya magawang tanungin ang mga ito dahil itinatago rin niya ang kanyang nakaraang buhay. Matapos ng maraming taon ng pagsasanay, isang araw, sinabi ni Blood at Gus kay Will na sapat na ang kanyang lakas upang makakuha ng tunay na karanasan sa labanan. Sinabi ni Gus kay Will na maghanda na harapin si Blood, na mas mabilis kaysa sa kanyang hitsura at bago pa man makasagot si Will. Nagsimula nang umatake si Blood sa kanya, ngunit buti na lang, nagawa ni Will na iwasan ang kanyang atake sa tamang oras. Sinundan siya ni Blood, pero ginamit ni Will ang kanyang spell para sa pagbilis at mabilis na umalis mula sa kanya at pagkatapos ay lumikha ng isang lumulutang na tubig sa daan, kung saan nadulas si Blood at nahulog. Bago siya makabangon, ginamit ni Will ang kanyang spell ng nahuhulog na sapot upang subukang atali siya, ngunit nagawa ni Blood na putulin ang lambat at alisin ang sandata ni Will sa isang suntok. Bukod sa kanyang pagsasanay, tinuruan ni Mary si Will kung paano harapin ang mga pangkaraniwang problema upang masiguro na makakaligtas siya sa kahit anong sitwasyon. Isang araw pagkatapos ng pagsasanay, nakita ni Will si Mary na pumapasok sa templo ng Diyosa ng Lupa at dahil hindi siya pinapayagang makita siyang manalangin, nanaig ang kanyang pagkamausisa. Siya at sumisilip siya sa pinto at nakita si Mary na nasusunog. Tumatakbo siya papunta sa kanya, sumisigaw, at hinahawakan siya. Sinisikap na ilabas siya mula sa mga apoy habang humihingi ng tulong. Nagsimula nang magsunog ang kanyang mga bisig at bigla siyang nahimatay. Nagising siya sa kanyang kwarto na nandoon ang 3 undead. Si Marie ay nagsimulang umiyak sa tuwa at sinisisi ang sarili sa hindi pagbibigay pansin, pero humingi ng tawad si Will dahil sa pagiging masyadong mausisa. Tumingin si Marie kay Will at malungkot na sinabi na silang 3 ay mga tao noon, pero nang sila ay namatay, ang kanilang malalakas na emosyon ay hindi. Hayaan nilang mamatay ang kanilang mga kaluluwa. Pumirma sila ng kasunduan sa Diyos ng mga patay upang manatili sa mundong ito bilang mga manam-ese ni Mater, ang Diyosa ng lupa at buhay. Kaya, sa tuwing sinusubukan ni Marie na manalangin sa kanya, siya ay napapalibutan ng apoy at gayunpaman, nanalangin na siya sa kanya mula pa noong kanyang natatandaan. Humingi si Will kay Mary na payagan siyang manalangin sa Diyosa ng lupa kasama niya dahil gusto niyang malaman kung ano ang nararamdaman niya habang nananalangin. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente at ngayon si Will ay 13 taong gulang na. Patuloy siyang nananalangin sa mga Diyos at nakakapagmuni-muni sa harap nila sa loob ng 5 araw ng sunod-sunod. Nang hindi nangangailangan ng pahinga o pagkain. Ang mga aral niya kay Gus ay unti-unting nagiging mas mahirap, pero sinisikap pa rin niyang matutunan ang mga ito, at si Blood ay nagtuturo sa kanya araw-araw. Sa wakas, isang araw, sinubukan ni Blood si Will sa pamamagitan ng pagpapalaban sa kanya sa isang aktwal na undead na demonyo na nahuli niya. Si Will ay medyo kinakabahan, ngunit madali niyang napapatay ang undead na demonyo sa isang perpektong salakay.
Labis na nagulat si Blood dito at magbibirong magyayabang na siya ay henyo. Nag-isip si Blood ng kaunti at sinabi kay Will na marahil ay handa na siya para sa tunay na karanasan. Dinala niya si Will sa abandonadong lungsod at ipinaliwanag sa kanya na ilang dekada na ang nakararaan, ang lungsod na ito ay dating isang nas-isilang na lugar na puno ng mga tao at mga dwarf sa paligid. Pero pagkatapos ng isang sakuna na nagbigay diin sa buong populasyon, tanging mga patay na demonyo na lamang ang narito ngayon. Dinala niya si Will sa loob ng isang lagusan at iniwan siya doon, sinasabing mag-survive at lumabas ng mag-isa. Bago makapagsalita si Will, bigla na lang nawala si Blood matapos apidjalawin ang ilaw. Pakiramdam ni Will ay naliligaw, pero naglakad siya pasulong at ginamit ang kanyang mga kakayahang mahika para maglikha ng ilaw. Di nagtagal, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga patay na buto at madali niyang nawasak ang mga ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pero nang lumiko siya sa isang kanto, nakita niya ang isang mas malaking at mas malakas na undead na buto na may hawak na sibat. Natatakot si Will sa isang sandali, ngunit naisip niya kung ano ang gagawin ni Blood sa ganitong sitwasyon, at naisip niya na hindi siya tatakbo mula sa kanyang mga problema. Inatake ni Will ang demonyo ng diretso, pinutol ito, ngunit nakaiwas ang demonyo sa kanyang atake at sinubukang mag-cast ng spell sa kanya. Nagulat si Will, ngunit dahil sa kanyang matalas na instincts, pinawalang bisa niya ang kanyang mahika at tinamaan ito sa ulo. Nabali ang kanyang espada sa proseso, ngunit swerte, ang hit na yon ay sapat na upang talunin ang demonyo. Kinuha ni Will ang sibat ng demonyo at natagpuan na ito ay isang mahiwagang sandatang nilikha ng mga duwende. Naglalakad si Will pasulong at humuhula na malapit na siya sa isang labasan, pero bigla niyang naramdaman na may tao sa likod niya at lumingon siya upang makita si Gus roon. Tinanong niya si Gus kung ano ang ginagawa nito dito, ngunit tahimik ito at nag-iisip habang nakatingin sa kanya. Nakaramdam si Will ng panginginig sa kanyang leeg at naramdaman na may hindi tama. Tinanong niya kung ito ba ay isang aral ng kung anuman, ngunit biglang lumikha si Gus ng isang batong golem na umatake sa kanya. Mabilis si Will at umatras agad bago siya sinaksak ang golem sa katawan at winasak ito. Saka umatake si Gus sa kanya sa pamamagitan ng pagpapapalayas ng mga bato. Patungo sa kanya, at tumatakbo si Will habang iniiwasan ang mga bato at binabalaan ang iba pang mga mahika na itinaguyod ni Gus sa kanya. Gayunpaman, nagsimula si Gus na mag-cast ng maraming spell ng sabay-sabay, at hindi na kayang harapin ni Will ang lahat ng iyon. Natisod siya at nahulog, tumingala lamang upang makita na naghahanda si Gus para sa isa pang atake. Nagsimula nang magpanik si Will, naiisip na hindi ito ang paraan na gusto niyang mamatay, lalo na hindi sa kamay ng isang itinuturing niyang mahal na guro. Nagsara siya ng mga mata at nagdesisyon na, kung kinakailangan, papatayin niya si Gus. Tumakbo siya patungo sa direksyon nito bago itusok ang kanyang panghampas patungo sa kanya, ngunit tumigil ng ilang pulgada ang layo mula sa kanyang katawan. Nagsimula ng manginig ang mga kamay ni Will, at nahulog ang kanyang sibat. Sinasabi kay Gus na itinuring niya siyang kanyang lolo at gusto lang malaman ang dahilan kung bakit siya gusto nitong patayin. Tumingin siya sa kanya at sinabi na kung talagang gusto siyang patayin, handa na siyang tanggapin ang kanyang kamatayan dahil mas pipiliin niyang mamatay kaysa saktan ang kanyang pamilya. Nagsimula nang umiyak si Will nang walang humpay, ngunit biglang naging masaya si Gus. Sinasabi na sa palagay niya ay nakuha ni Will ang leksyon hanggang sa ngayon at sinasabihan siya na ang galing niya. Nagsisiya si Will na hindi nais ni Gus na patayin siya, ngunit alam niyang hindi yun isang leksyon, at tiyak na may itinatagong sikreto si Gus. Inasikaso siya ni Gus palabas ng piitan, at pareho silang bumalik sa kanilang tahanan, kung saan nagpasya si Will na itago ang nangyari sa pagitan niya at ni Gus mula kina Mary at Blood. Mamaya, tinuturuan ni Gus si Will na suriin ang kanyang sibat, na kayang maglabas ng liwanag kapag inutusan at kayang pahabain o paikliin dahil sa mga mahika na inukit dito. Madalas nang pumapasok si Will sa mga tunneling sa abandonadong lungsod, kung saan kaya na niyang harapin ang lahat ng halimaw ng madali, at nangangalap ng mga pira-pirasong armor tuwing may pagkakataon. Nabawasan na rin ni Gus ang kanyang trabaho, halos wala na, dahil iniisip niyang natutunan na ni Will. Isang gabi, tinawag ni Gus si Will sa kanyang silid at sinabi sa kanya na bago siya mag-15. Ang dugo ay malamang nahamanin siya sa isang seryosong duelo, at gusto ni Gus na matalo siya sa duelo sa paraang hindi dapat malaman ni Blood na ito ay sinadya.
Si Will ay nagulat at tinanong si Gus kung bakit niya gustong gawin yun, pero sinabi ni Gus na ito ay isang lihim na hindi niya maibulag. Si Will ay naiinis sa kanyang ugali ng pagtatago ng mga lihim at malinaw na sinabi kay Gus na kung hindi niya maibulgar ang dahilan, hindi siya tutulong. Si Will ay naglaan ng susunod na ilang buwan sa pagsasanay ng kanyang katawan hanggang sa kanyang mga hangganan, bago dumating ang araw ng duelo. Naghihintay sa kanya si Blood, at nagsimula ang duelo nang sabay nilang bunutin ang kanilang mga espada. Inaatake ni Blood si Will sa isang sunod-sunod na mabilis at makapangyarihang mga hampas. Na kaya lang niyang subukan at harangan. Naitulak si Will pabalik, pero tumakbo siya ng diretso kay Blood, itinaboy ang kanyang espada upang makakuha ng tulak para tumalon, at tinaga siya sa dibdib. Nahulog si Blood pabalik, at kahit nagulat siya sa hindi inaasahang atake, itinulak niya si Will at isiniksik ang kanyang espada sa pagitan ng kanyang mga tadyang. Pinilit ni Blood na tanggapin ang pagkatalo ni Will sa pamamagitan ng pagturo ng isa pang espada sa kanya. Mabilis na tumakbo si Mary patungo kay Will, tinatanong kung okay lang siya, at sumigaw kay Blood na nangako siya sa kanya na hindi na niya susubukan na isiksik ang mga espada ng kanyang kalaban sa kanyang mga tadyang. Matapos siyang talakayin ng mabuti, umupo silang tatlo, at sinabi ni Blood kay Will na magaling siya kahit na hindi siya natalo. Nagpasalamat si Will kina Mary at Blood, tinatawag silang nanay at tatay, at masaya silang marinig yon. Sinabi ni Blood na wala siyang espesyal na teknik na maituturo sa kanya, pero binigyan siya ng purple na espada, tinatawag itong isa sa pinakamalakas na Demon Blade. Tumugon si Will na hindi nga siya nanalo sa laban, pero sumagot si Blood na ito ay tanda ng kanyang kalayaan. Ipinaliwanag ni Blood kay Will na ito ang Demon Sword Overeater, na kahit ang mga Diyos ay natatakot. Hindi lamang ito napakalakas, mayroon din itong lifesteal buff, at kayang magpagaling ni Will tuwing siya nasasaktan ng kaaway gamit ang tibak na ito. Gayunpaman, mayroon din itong mga kakulangan. Kung mas ginagamit ito, mas nagiging dependent siya sa tibak, at ang kanyang sariling pag-unlad ay nahahadlangan. Napagtanto ni Will ang mga kapangyarihan at komplikasyon ng paggamit ng tibak na ito at nangangako na magiging maingat siya dito. Matapos iyon, nagpa siya sina Blood at Mary na ibahagi sa kanya ang mga lihim na itinagong nila sa kanya sa buong panahon, at sinimulan ang kwento mula sa simula. Noong unang panahon, nagsama-sama ang lahat ng mga panginoong demonyo upang sakupin ang mundo, na pinangunahan ng isang napakatinding at walang awa na demonyo na makakalikha ng mga sundalong demonyo at general mula sa kanyang dugo at laman. Ang demonyong tinatawag na mataas na hari ay nagtataglay ng tibak, sobrang kumakain, at sinasadyang nasasaktan niya ang sarili para makagawa ng armadong demonyo at pagkatapos ay pumatay ng iba. Pinagsama ang dalawang kakayahang ito, sinakop niya ang kontinente simula sa wasak na lungsod malapit sa kanila. Habang ang kontinente ay halos ganap ng bumagsak sa mataas na hari, si Gus, ang bantog na mago na naglalakbay, ay nakabuo ng plano para talunin siya. Sa tulong ng bantog na mandirigma na si Blood at ng paring si Mary, pinlano niyang samilong sa lungsod ng mataas na hari at nakawin ang kanyang Demon Blade upang lubos na mabawasan ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay maaari na siyang patayin. Gayunpaman, nabigo ang plano dahil nang marating nila ang mataas na hari, nagbago siya sa isang higanteng demonyo, at siya ay napakalakas. Ang mandirigma na kahit si Blood ay hindi nakapagpahamak sa kanya. Nagawa ni Gus at Mary na ailagak ang isang selyo sa mataas na hari at makulong siya sa isang paraan. Gayunpaman, si Stagnate, ang Diyos ng mga patay, ay nagpa siya na makialam sa sandaling yun. Inalok niyang burahin ang lahat ng mga demonyo sa kontinente kung sila ay susang ayon na maging kanyang mga alipin, at walang pag-aalinlangan. 3 tao ang sumang-ayon na isakripisyo ang kanilang mga sarili. Si Blood ay naging buto, si Gus ay naging multo, at si Mary ay naging mami. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako at pinuksa ang lahat ng mga demonyo, ngunit sa halip na patayin sila, agad niyang binago ang lahat sa mga undead na demonyo, na nagdala sa mundo sa stagnasyon. Ayon sa dugo, silang tatlo ang pinakamataas na ranggo ng mga undead at nagbabantay sa selyo ng mahigit 200 taon. Isang araw, isang grupo ng mga demonyo ang nagdala ng isang sanggol na tao sa templo upang subukang isakripisyo ito sa isa sa mga madilim na Diyos para masira ang selyo ng mataas na hari. Pero pinatay sila ni Dugo. Gusto ni Gus na iwanan ang sanggol sa gubat, ngunit natalo siya ni Mary at Dugo at nagpa siya silang alagaan ang sanggol bilang kanila.
Tumayo si Mary at niyayakap si Will, sinasabi sa kanya na palagi siyang mamahalin. At kahit si Dugo ay sinasabi sa kanya na siya ang pinakamahusay na estudyanteng masksak ng sinuman. Mukhang naguguluhan si Will dahil parang pareho silang nagsasabi ng kanilang huling pamamaalam, pero bigla. Mga madidilim na ulap na nagsisimulang lumigid sa paligid niya, at ang higanteng madilim na anino ni Stagnate ay lumilitaw mula sa langit, na humihingi kay Blood at Mary na ibigay ang kanilang mga kaluluwa sa kanya kung pinutol na nila ang kanilang mga ugnayan sa kanilang tungkulin. Biglang nakaramdam si Will ng kawalang kapangyarihan at bumagsak sa lupa sa harap ng takot ng worldly clone ng masamang Diyos, na tinatawag ding Echo. Gayunpaman, nahahati ang lupa at dumating si Gus ng may estilo bago makagawa ng kahit ano ang Diyos. Sinabi niya kay Will na dalhin si Mary at Blood palayo habang siya ay humaharap kay Stagnate. Nakikita ni Will si Gus na kahanga-hanga habang siya ay nakatayo sa harap ng Diyos at tinali siya sa pamamagitan ng pagdaya. Maraming spells ng sabay-sabay, pero kahit gaano siya kamayabang, hindi kayang talunin ni Stagnate siya, at ang nakakasirang spells na itinatapon ni Gus ay pinaluhod siya at binalik sa kanyang nasasakupan. Lumapit si Gus kay Will at sinabi sa kanya na ayos lang ang lahat at maaari na siyang mag-relax. Lubos na naguguluhan si Will pero masaya siya na ligtas silang lahat, pero bago siya makapagsalita, gumawa si Gus ng nakakatakot na tunog at nahating siya. Pati sina Blood at Mary ay nalaglag, at horrified si Will nang makita si Stagnate na lumitaw mula sa likuran nila. Tinatapakan si Gus sa pag-iisip na kaya niyang talunin ang Echo ng isang Diyos ng ganun-ganun lang. Itinapon ni Stagnate si Gus, at naglalakad patungo kay Will, sinasabi sa kanya na ang tatlong undead dito ay ang kanyang pinakahuling mga sundalo, at kapag tumigil na sila sa pagbabantay sa selyo ng mataas na hari, siya ay lalamon sa kanilang mga kaluluwa. Salamat kay Will, ang kanilang pagbabantay ay naantig, at madali niyang makukuha si Mary at Blood, kahit na si Gus ay matigas pa rin sa pagbabanta sa selyo. Si Will ay bumagsak sa kanyang mga tuhod nang malaman ito, at inalok siya ni Stagnate na sumali sa kanyang hukbo upang siya ay makasama ng masaya sa kanyang pamilya. Gayunpaman, binigyan siya nito ng oras hanggang sa susunod na araw upang magpas siya, at siya ay nawala. Si Will ay lubos na naduraj, at dinala niya ang tatlong undead sa loob. Napagtanto niya na sinubukan ni Gus na gawin ang lahat ng makakaya niya upang mapanatili ang kanyang mga kaibigan na nakadikit sa kanilang tungkulin at pinipigilan ang kanilang mga kaluluwa na kunin, pero hindi niya maaring saktan ang kanyang estudyante dahil dito. Si Will ay nag-aalala sa kanyang sarili dahil sa pagiging makasarili at sa pagdadala sa kanila sa ganitong wakas, at siya ay nagsimulang umiyak. Pakiramdam niya ay pinagsisihan lamang niya ang kanyang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay, at kahit ngayon, siya ang dahilan ng kanilang paghihirap. Si Will ay natutulog na umiiyak, at kinabukasan ay natagpuan niya ang tatlong patay na buhay na sinusubukang magpakakul para hindi siya magalit sa sarili niya. Sinabi niya sa kanila ang katotohanan tungkol sa kanyang muling pagsilang at kung paano siya palaging magiging walang kwentang piraso ng basura sa bawat buhay. Ayaw ito ni Mary at pinagsasampal siya, sinabing huwag nang magsalita ng masama. Salita tungkol sa kanyang sarili. Ito ay nagbigay ng kaunting katinoan sa kanya, at siya ay tumayo at nagtapat na siya ay poprotektahan silang lahat. Pumunta siya sa templo at nanalangin sa mga Diyos bago umalis upang labanan si Stagnate. Sino ang naghihintay sa kanyang sagot? Tinitigan ni Will si Stagnate sa mata at sinabi sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang uri ng kasunduan sa kanya at natalunin niya ito sa anumang paraan. Si Stagnate ay natuwa at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng maraming undead na demonyo at inutusan ang mga ito na atakihin si Will. Pinalibutan siya ng mga demonyo, ngunit nagawa niyang sirain ang marami sa kanila gamit ang kanyang sibat, ginamit ang kanyang mga spells upang atali ang ilan sa kanila, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika ng pagbilis upang sugurin ang mga demonyong papalapit sa kanya. Ganap na nagulat ang masamang Diyos. Gayunpaman, maraming mga demonyo pa rin ang dapat harapin, at si Will ay nasugatan habang nakikipaglaban sa kanila. Agad na pinigilan ni Stagnate ang mga demonyo sa pag-atake. Sinabi kay Will na talagang kahanga-hanga siya, at muli siyang inimbitahan na sumali sa kanyang hukbo bilang isang general upang makapamuhay siya ng masaya kasama ang kanyang pamilya magpakailanman. Mukhang nalilito si Will, at pagkatapos ay ibinuhos ni Stagnate ang kanyang dugo sa isang baso at inaalok ito sa kanya. Sa pagkagulat ng lahat, nagsimula si Will na lumakad patungo sa masamang Diyos, nakatitig sa baso,
ngunit bigla niyang hinablot ang demonyo na Talim na Overeater at ginamit ito upang putulin ang braso ni Stagnate. Lumitaw ang mga mahika na tinik mula sa ang Talim at pigilin ng Diyos, at muling sinaksak siya ni Will, at nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, bago niya maibigay ang panghuling dagok, biglang nakatali ang kanyang mga binti ng isang ahas, na dahan-daang lumapit sa likuran at kumagad sa kanya. Sinubukan ni Will na bumangon, ngunit nahulog siyang walang malay. Nagising siya sa isang nap-akol calm at maliwanag na kaharian na parang pamilyar, pero hindi niya maalala ang kahit ano tungkol dito. Nang mga sandaling iyon, lumiko siya at nakita ang isang magandang babae na naglalakad patungo sa kanya at biglang napagtanto niyang siya ang Diyosa ng liwanag at muling pagsilang, si Gracefield, at siya ang nagdala sa kanya sa mundong ito nang una siyang dumating dito. Tinanong siya ng Diyosa kung bakit hindi niya tinanggap ang imbitasyon ni Stagnate, at sumagot si Will na ang kanyang nakaraang buhay ay isang kawawang buhay, at ayaw niyang mangyari yun muli. Gusto niyang mabuhay ng maganda sa mundong ito, at kung walang kamatayan, magiging walang kahulugan ang buhay. Higit pa rito, nais niyang protektahan ang kanyang pamilya. Na-impress si Gracefield sa kanyang sagot, at masaya siyang ipinagkaloob sa kanya ang kanyang biyaya. Sinabi niya kay Will na magising, manumpa, at maglakad kasama siya magpakailanman. Bigla siyang nagising sa kampo ng labanan, agad na inalis ang ahas sa kanya, at bigla napapadapa sa kanyang mga tuhod sa isang maliit na dasal at nagsasabing isang sumpa sa Diyosa na si Gracefield. Nagtatawa si Stagnate sa kanya, sinasabing wala itong silbi, ngunit nang ang katawan ni Will ay umusbong sa asul na apoy, napagtanto niyang siya ay pinagpala ng Diyosa ng liwanag at muling pagsilang at nanabi. Kinuha ni Will ang kanyang espada at ipinalalabas na ibibigay niya ang buong buhay niya para sa kanyang Diyosa, aalisin ang kasamaan, at ililigtas ang mga naghihirap. Inutusan ni Stagnate ang kanyang mga puwersa na patayin ang bata, ngunit pinapapasok ni Will ang kanyang espada at ginamit ang kapangyarihang tinatawag na Divine Torch upang ipadala silang lahat sa kabilang buhay ng mapayapa. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Stagnate, gamit ang kanyang spell ng pagbilis, ngunit mabilis na tumalon si Stagnate at gumamit ng dust spell para maglaho. Nasa bantay si Will, pero biglang nagbigay ng senyales si Gracefield, at naisip ni Will na hindi na siya target ni Stagnate, at tiyak na bumalik ito sa templo para saktan sina Blood at Mary. Agad na ginamit ni Will ang kanyang spell ng pagbilis at nagmadali patungo sa templo, umaasang makararating doon sa takdang oras at magagamit ang biyaya ng kanyang bantay na Diyosa para ibalik ang kanyang pamilya sa siklo ng muling pagsilang. Pumasok siya sa templo upang masaksihan si Gus na nakatali at si Blood na pinoprotektahan si Mary mula sa stagnation. Nagmadali siyang tumulong sa kanila, ngunit masyadong malapit si Stagnate sa kanila, at alam ni Will na hindi siya makararating sa kanya sa tamang oras. Gayunpaman, biglang sumiklab ang isang maliwanag na ilaw at itinulak si Stagnate. Si Mater, ang Diyosa ng lupa, ay nagpapakita upang protektahan ang kanyang mahal na tagasunod na si Mary, na kanyang pinatawad noon pa. Iyon na ang lahat na kailangan ni Will, at mabilis niyang ginamit ang banal na sulo kay Mary at Blood. Tiwala na aaksyon si Stagnate upang pigilan silang maipadala sa siklo ng muling pagsilang. Kinontra ni Stagnate ang banal na atake gamit ang sarili niyang atake, at nakikinabang si Blood dito at inatake siya mula sa likuran. Si Stagnate, inilaglag ang kanyang atake, pero bago siya makabawi, si Will ay humarurot patungo sa kanya. Sinubukan ni Stagnate na gumamit ng kanyang mahika, pero agad itong tinapatan ni Gus. At tinaga ni Will ang Diyos at itinulak siya laban sa pader. Doon, gumamit siya ng sunod-sunod na atake gamit ang Demon Blade kasabay ng biyaya ng Gracefield, at winali si Stagnate ng isang beses at magpakailanman. Agad siyang bumagsak sa sahig sa pagkapagod, at ang tatlo ay nagmadaling lumapit sa kanya, nagtatanong kung okay siya. Pinuri siya ni Gus at sinabi na siya ay lumakas ng husto. Lahat sila ay tila masaya sa kanyang tagumpay, at sinabi ni Gus na sa gabing ito ay magdiriwang sila. Sinubukan ni Mary at Blood, Matt Commercial Center upang lumabas, ngunit bigla silang bumagsak sa sahig. Tinanong ni Will kung mayroong masama, ngunit tila alam na nila ang nangyayari. Sinabi nila sa kanya na dahil patay na si Stagnate at natapos nila ang kontrata sa kanya, mamamatay na sila. Nabigla si Will dito at sinabi na dapat may ibang paraan para harapin ito. Ngunit sumagot sila na makakapasok na sila sa bilog ng muling pagsilang, at hindi siya dapat malungkot tungkol dito.
Nagsimulang umiyak si Will dahil ayaw niyang iwanan siya ng mga magulang, ngunit sinabi ng mga ito na huwag maging makasarili. Sinabi nila na maaaring hindi maganda ang kanyang hinaharap, ngunit kailangan niyang magsikap na maging mabuti at masaya. Sa kabila ng mga hamon na kanyang hinaharap, dahan-dahan, ang mga espiritu ay umaalis sa kanilang mga katawan at kukunin ang anyo nila noong sila ay nabubuhay. Si Gus ay bumalik na may ilang vintage na alak, at sila'y nagdiriwang ng kanyang pagdadalaga bago mapayapang mamatay sina Blood at Mary, at magpapasasalamat para sa kanila habang ginagabayan ng Gracefield ang kanilang mga kaluluwa sa siklo ng muling pagkabuhay. Kinabukasan, inilibing niya ang kanilang mga katawan sa tuktok ng burol, sinasabi sa kanila na siya ay magsisimula ng isang paglalakbay sa lalong madaling panahon at babalik na madalas hanggat posible upang makasama sila. Nilapitan siya ni Gus mula sa likuran, at tatanungin siya kung bakit siya ay buhay pa. Sumagot si Gus, na dahil hindi niya ganap na sinira ang kanyang kontrata, mayroon pa siyang humigit kumulang 10 taon na mabubuhay bago siya mamatay, at sa panahong yun ay iingatan niya ang selyo ng mataas na hari hanggang maging handa si Will na gumawa ng hakbang tungkol dito. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang sako na puno ng kayamanan kay Will at sinabi sa kanya na gastusin ito ayon sa kanyang gusto dahil wala naman siyang silbi para dito. Labis na nagpapasalamat si Will sa pera, dahil kakailanganin niya ito sa kanyang paglalakbay. Bumalik siya sa kanyang silid isang huling beses, nagbihis, at inihanda ang kanyang bag bago umalis sa templo ng tuluyan. Naglakad si Gus kasama siya hanggang sa dulo ng daan, kung saan siya ay nagpaalam, ngunit bago umalis. Sinabi niya kay Will na kailangan ito ng apelyido at pinangalanan siyang Will G. Merryblood matapos ang kanyang pamilya na undead. Nagsimula si Will sa kanyang paglalakbay at naglakbay sa gubat, pinapatay ang mga demonyo at nabubuhay sa mga konserbadong pagkain na dala niya. Wala siyang nakikitang palatandaan ng mga tao, kaya nang makatagpo siya ng isang pamayanan, tuwang-tuwa siya, ngunit pagpasok niya, nakita niyang ito ay isang abandonadong syudad. Naglakad siya patungo sa ilog at nanalangin sa Gracefield na maibalik ang mga kaluluwa ng mga taong naglalakad dito sa bilog ng buhay. Kinabukasan, nagsimula siyang maglakad pababa ng sapa sa loob ng gubat sa pag-asam na makakita ng mga tao, nang biglang may lumabas na ligaw na baboy mula sa mga bushes. At sinusubukang atakihin siya. Mabilis si Will at nakuha ito sa isang dagok, pero napagtanto niyang tinamaan ito ng palaso, na nangangahulugang mayroon pang ibang tao sa paligid. Lumabas ang lalaking bamanat ng baboy damo at tinawag si Will, na nagtataka kung paano siya makakapagsimula ng usapan na hindi mauuwi sa karahasan. Matapos mag-isip, napansin niyang ang mamamana ay tila isang elfo, at binati ito sa sinaunang elven. Parang nagulat ang mamamana at ibinaba ang kanyang sandata, ipinakilala ang sarili bilang men-elder, at sinabi kay Will na ang baboy damo ay dapat sana ay kanya. Gayunpaman, pumayag siyang magbahagi ng kaunting karne sa kanya dahil natapos na niya ito. Nagtutulungan silang bumuhos at magluto ng baboy, at bago sila nagsimula kumain, nagsimula si Will na manalangin sa mga Diyos, at ngumisi si Manol sa kanya, dahil tila hindi siya naniniwala. Pagkatapos kumain, tinanong ni Will si Manol kung saan siya pupunta, sinasabing siya ay isang manlalakbay na naligaw sa mga ruwanes sa timog. Ininform siya tungkol sa isang bayan sa ibaba ng ilog, at nagpasalamat si Will sa kanya, pero nang tanungin niya kung maaari ba siyang sumama, tumanggi si Manol, na sinabing huwag siyang sumunod sa anumang paraan. Gumamit si Manol ng kanyang mahika upang naglabas ng maraming diwata, na nagliliwanag sa daan para sa kanya, at siya ay nawala sa loob ng gubat. Dumating ang gabi, at gumawa si Will ng isang campfire para kumain ng hapunan bago siya magpasya na matulog. Sa kanyang pagtulog, pumasok si Gracefield sa kanyang panaginip at ipinakita sa kanya ang mga pananaw ng pag-atake kay Manol at ang kanyang nayon. Nagising si Will nang bigla at tumakbo, sinusundan ang mga yapak ni Manol upang ipaalam ang nalalapit na panganib. Sa wakas ay umabot siya sa isang nayon at nakita ang ilang tao na naglalakad, ngunit hindi niya naramdaman na may nangyari pa. Bigla niyang naramdaman ang paparating na atake at nagmamadali sa harapan ng mga lalaki upang protektahan sila mula sa mga papasok na palaso, ngunit napagtanto niyang hindi naman delikado si Manol, siya ang panganib. Nagpapaputok si Manol ng higit pang mga palaso patungo sa kanya, ngunit nahaharang ni Will ang mga ito, at ang dalawang gwardya ay nagpapalam sa natitirang bahagi ng nayon, pinipilit si Manol at ang kanyang grupo na umatras. Bumibilis si Will patungo sa kanila,
at ginamit ni Manol ang kanyang mahika ng diwata upang siya'y matukso at masunog, ngunit nalampasan niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Mabilis na tumakbo si Will patungo kay Manol at sinaktan siya sa tiyan, at mabilis na nahuli ang iba pang mga salarin gamit ang kanyang mahika ng sapot. Dumating ang mga taga-nayon sa lugar at nagsimulang mag-away sa kanilang sarili. Isa sa kanila ang nagpasalamat. Si Will ay nag-aalaga para sa kanilang nayon at ipinaliwanag na ang lugar na ito ay tinatawag na Beastwoods, at ang populasyon dito ay binubuo karamihan ng mga labag sa batas. Ang mga umaatake this time ay mula sa kalapit na nayon, at hindi niya alam kung bakit nila inatake ang nayon na ito, dahil maganda ang kanilang samahan. Pagkatapos noon, dumating ang pinuno ng nayon at nagpasalamat kay Will, at pagkatapos makuha ang katiyakan na ililigtas niya sila muli kung kinakailangan, nagpasya siyang usisain ang mga umaatake upang malaman ang kanilang motibo. Pagdating ng umaga, nalaman niyang ang nayon ni Manol ay nawasak ng isang grupo ng mga demonyo, na kinuha ang lahat mula sa kanila. Ngayon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang mang-raid sa mga kalapit na nayon para makasurvive. Idineklara ni Manol na siya ang nag-isip ng raid at humiling na siya lamang ang parusahan, at iniutos ng pinuno ng nayon na siya ay patayin, kahit na may simpatiya siya para sa kanya. Gayunpaman, nakialam si Will at nag-alok na babayaran ang mga krimen ng mga nangga-raid gamit ang perang nakuha niya mula kay Gus, na nagsasabing sinasabi ng kanyang diyosa na maging mabait at bigyan ng lahat ng pagkakataong magbago. Pumayag ang pinuno ng nayon, at pinakawalan ang mga nagkasala, at ang mga nakaligtas mula sa ibang nayon na hindi. Atakihin sila maghanap ng silungan. Pagkatapos noon, umuupa si Will kay Manol upang ituro siya patungo sa mga demonyo na nagtatago sa kanyang nayon upang mapuksa ang mga ito, dahil ito ang kanyang tungkulin bilang deboto ng Gracefield. Tinawag siya ni Manol na tanga, pero pinasalamatan pa rin siya at tinuro ang nayon na tinitirhan ng mga demonyo, kung saan wala pang ideya si Will kung ano ang makikita niya. Sa galing ni Manol sa pagsubaybay at sa kahangahangang mahika ng engkanto, mabilis na nakarating si Will sa guho ng nayon na nababalot ng ulap. Inusisa ni Manol ang nayon upang hanapin ang mga demonyo na nagsasagawa ng sakripisyo sa templo, pero iniisip ni Will na hindi mahalaga ang mga kaaway na nabanggit niya. Pumasok siya sa templo at pinatay ang isang demonyo na nagdad-conduct ng ritual. Bago mahuli ang halimaw na tinatawag na Manticore sa kanyang mahiwagang lambat at patayin ang isa pang demonyo. Pagkatapos noon, pinatay din niya ang Manticore, habang si Manol ay sumali sa laban at pinatay ang mga bantay sa labas nang malaman niyang hindi naman sila ganoon kalakas. Matapos iyon, naghanap sila sa nayon para sa mga nakaligtas at nagdasal para sa mga namatay, na nagdasal si Will na sana'y gabayan ni Gracefield sila sa susunod na buhay. Nagpasalamat si Manol sa kanya at humingi ng tawad dahil kanina ay mali niyang naisip na siya ay isang mayaman at mayabang na bata na mataas ang loob dahil sa kanyang mga banal na biyaya. Pagkatapos noon, dinala niya si Will sa kanyang inampun na lola, na naging isang malakas, mataas na ranggong multo. Natatakot si Will na maaari niyang maging mahirap na kalaban, pero siya ay ganap na may kontrol sa kanyang sarili at hindi nagbabalak na tumanggi. Gayunpaman, una niyang napansin na naging masama si Manol at bumigay siya, sinasabing siya ay nabigo dahil wala siyang magawa upang tulungan ang mga taga-nayon. Nagsimula siyang makipaglaban sa multo ng kanyang lola, katulad ng ginawa ng aking kapitbahay noong siya ay nasa LSD. Nararamdaman ni Manol na napaka-pathetic at wala ng will na mabuhay, ngunit pinasigla siya ng kanyang lola, sinasabing may isa pa siyang pagkakataon sa buhay sa anyo ng kanyang kaibigan na pari. Sinabi niya kay Will tungkol sa taguan ng demonyo sa gubat at pagkatapos ay umalis na parang isang Chad na lola, habang kailangan kong putulin ang koneksyon sa aking lola. Mamaya, ang mga taga-nayon bumalik para makita ang kanilang mga tahanan na wasak, at dinala ni Manol si Will sa isang lugar kung saan pinag-usapan niya ang kanyang nakaraan. Mahilig ang kanyang nanay sa mga tao at siya ay naging kalahating duwende, at tumakas siya dahil sinusuklay siya ng kanyang mga kababayan pagkatapos ng kamatayan nito. Naging adventurer siya dito pero naging traidor ang isang kakampi, at sa hindi malaman kung paano nakarating siya sa nayon na ito. Dito niya nakilala ang isang mommy na nagdala sa kanya sa tama at tuwid. Gayunpaman, hindi siya tumanda gaya ng mga tao, kaya nanatili siyang teenager habang siya'y naging lola, at minsan ay nakakaramdam siya ng lungkot dahil dito.
Biglang lumipat si Manol sa pagiging propesyonal. Modo at humihingi si Will na basbasan siya bilang pari ng Gracefield at gawing deboto niya. Nagulat si Will sa biglaang pagbabago mula sa emosyonal na kwento patungo sa usapan tungkol sa negosyo, ngunit binasbasa niya ito at bumalik sila sa piging na inihanda ng mga taga-baryo para sa kanila. Magsisimula ang pagsasaayos kinabukasan, ngunit kailangan ng mga taga-baryo na pumunta sa lungsod ng Whitesale para kumuha ng mga supply. Gusto ni Will na malaman ang tungkol dito, at nagulat si Manol sa kanyang kawalang kaalaman. Ang Whitesale ang pinakamalaking lungsod sa timog ng Fertile Kingdom mula pa noong digmaan sa pagitan ng mga bayani ng tao at ng mataas na hari 200 taon na ang nakalipas. Nasasabik si Will na pumunta roon, pero bago iyon, plano niyang tuklasin ang mga ruwena para makakuha ng pondo sa pagpapanumbalik ng nayon. Habang sila ni Manol ay bumabalik mula sa matagumpay na misyon, nakita nila ang 2 tao na inuusig ng pinsan ni Harem. Pinrotektahan ni Will ang mga ito at tinignan ang Gorilya, na naaalala ang sinabi ni Blood tungkol sa pagbabanta sa mga mabangis na hayop bago simulan ang laban. Gumana ang kanyang nakakatakot na tingin, at tumakbo palayo ang pinsan ni Harem. Ang batang babae na kanyang nailigtas ay masaya sa kanyang makapangyarihang ginawa at nagpakilala bilang si Rebina, isang naglalakbay na halfling bard, at ang kanyang kasama na si Antonio, ang naglalakbay na mangangalakal. Ipinakilala ni Manol ang kanyang sarili at si Will at nalaman na ang dalawa ay naglalakbay patungong Whitesale, ngunit tumakbo ang kanilang mga gwardya nang makita ang Gorilya. Nakakita siya ng pagkakataon at nag-alok ng kasunduan na magiging taga-sundo nila patungong Whitesale kapalit ng tulong sa pagkuha ng diskwento sa mga bagay na kailangan nila. Excited sina Rebina at Antonio na makasama ang isang mandirigma na pari, at dumaan sila sa iba't ibang mga nayon, kung saan umaakit si Rebina sa mga tao sa pamamagitan ng pagkanta, at nagbukas si Antonio ng kanyang tindahan. Humiling pa siya kay Will na magpagaling ng mga tao upang ipalaganap ang magandang pangalan ng Gracefield, at akitin ang mga customer sa kanyang tindahan. Isang gabi, nagmimires sa isang walang laman na silungan, kung saan kumakanta si Rebina ng awit tungkol sa dugo, Mary, at Gus. Gustong-gusto ni Will na marinig ang walang kamatayang kwento ng kanyang pamilya. Mga taon bago sila naging sikat bilang mga bayani, nailigtas ng trio ang isang half-elf na batang babae na napili bilang sakripisyo para sa isang wyvern na umaatake sa kanyang nayon. Inalok ng kasintahan ng half-elf na batang babae ang anumanyang pera upang makuha sila sa pakikipaglaban sa wyvern, at tinanggap nila ang kanyang misyon. Pinatay nila ang wyvern at kahit na nagbigay ng isang kutsilyo at kaunting pera sa batang magkasintahan upang makapagsimula ng bagong buhay, dahil nagdadalawang isip silang tanggapin ito. Sinabi ng naglalakbay na pantas na ito ay isang pamumuhunan, at inaasahan niyang magiging sikat at mayaman sila, at isang araw ay babalik siya upang mangolekta. Itong halaga na may interes. Bilang isang password, sinabi niya sa kanila ang kanyang pangalan, na hindi alam ng marami. Natatapos ang kanta, ngunit hindi natatapos ang kwento. Sinasabi ni Rebina kay Will na ngayon, ang pamilya ni Count Dagger ay may isang matandang half-elf na babae na naghihintay pa rin sa isang tao upang kolektahin ang utang ng naglalakbay na pantas mula sa kanya. Si Will ay emosyonal at masaya na marinig ito, at umiiyak siya, umaasang makikita ang matandang babae balang araw. Kinabukasan, nag-almusal sila, umalis patungo sa lungsod ng Whitesale, at mabilis itong naabot. Namangha si Will sa tanawin ng nakakamanghang lungsod, na ipinaliwanag ni Antonio na pinamamahalaan ng prinsipe ng korona na si Ethel. Maraming nakagigimbal na bagay ang naghihintay kay Will doon, mula sa maluwag at mahusay na patakaran sa ekonomiya, sa estilo ng pananamit, sa mga ilaw sa kalye at pampublikong banyo na pinapatakbo ng mga salamangkero. Matapos makapagsana at malamig na palaigo, kumain si Will at ang kanyang grupo sa isang restaurant, at pagkatapos ay bumisita sila sa malaking templo upang mag-alay ng galang si Will sa kanyang diyosa. Pumasok siya sa templo na nag-iisa at humanga sa kagandahan nito hanggang sa maabot ang isang junior na pari, at ipinaalam sa kanya ang kanyang layunin na magbigay galang kay Gracefield. Sumagot ang junior na pari na dahil si Gracefield ay isang minor de edad sa kasalukuyan, kakaunti ang kanyang mga pari, at kailangan ng templo na magsagawa ng isang check upang tiyakin na walang minya ng mga masamang Diyos ay sumisilip para manalangin sa kanila, na katakip bilang pari ng iba.
Nais niya kay Will na makipagtulungan sa kanya hanggat hindi pa natatapos ang panalangin ng pagtuklas ng pananampalataya at ipinaalam sa kanya na sa ngayon, lahat ng mataas na pari ay abala sa iba't ibang mga gawain. Naintindihan ni Will at halos umatras na siya nang dumating si Bart, ang obispo ng templo, at nanatakot sa junior na pari. Si Bart ay galit, madaling magalit, at bastos ang salita. Ngunit humanga siya sa mga aral na natutunan ni Will mula sa kanyang Diyosa at pinapayagan siyang magbigay galang ng walang beripikasyon. Ang junior na pari ay nagdala kay Will, papunta sa kapilya at nagrereklamo tungkol sa obispo sa daan, tinatawag siyang mayabang at immoral. Nang bumalik si Will sa guest house ng simbahan, mayroon ding mga masasamang sinasabi ang kanyang mga kaibigan tungkol kay Bart, na sinasabi nilang isang bastos na matandang lalaki na madalas umuurong sa suhol at pananakot. Tumunog ang babala. Tumingin si Will sa labas at nakita na may umatake na wyvern sa lungsod at nagdulot ng ganap na kaguluhan. Puno ng mga sugatang tao ang simbahan, at lahat ay nerbiyuso. Hindi mapigilan ni Will ang sarili at nagmamadaling umakyat sa bubungan para tumulong sa lahat. Nakita niyang nasusunog ang lungsod at napansin ang mga sundalo. Nagsisikap na labanan ang wyvern gamit ang mga higanteng katen. Gayunpaman, masyadong mabilis at malakas ang wyvern para sa kanila, at winawasak nito ang kanilang kuta. Nang makita ang burning city, nararamdaman ni Will na ang pagsusumikap ng kanyang mga magulang na nagdala ng kapayapaan sa lupaing ito ay nasisira ng isang wyvern, at galit siyang inatake ito gamit ang kidlat. Pumuslit siya at nag-tries ulit sa pagdududa, ngunit lumabas si Metal at sinermonan siya. Sinabihan siyang gamitin ang kanyang isip at humanap ng matalinong solusyon sa mga bagay. Nakatagpo ng katahimikan si Will at bumalik sa kanyang mga batayan habang bumubuo ng plano. Nagtanong siya kay Metal na itapat ang kanyang fairy magic, para suportahan siya ng isang mahahabang spells ng hangin, at pinagsasama ito sa kanyang gagambang web na may kasamang kidlat. Ipinapadala nila ang pinaghalong atake sa wyvern, na nakakagulat at nakakagapos dito gamit ang web. Nakawala ang wyvern ng walang pinsala, ngunit mas agresibo na ito kaysa dati at nagmamadaling umatake kay Will, na gumagamit ng biyaya ng kanyang Diyosa para lumikha ng isang malaking hadlang na pumapalibot sa templo. Ang hadlang ay humaharang sa hininga ng apoy ng wyvern, ngunit nabasag ito ng salakayin ng halimaw gamit ang mga pangil na natatakpan ng nakakasulasok na miasma. Gumagamit si Metal ng mahika ng hangin para ihulog ang wyvern sa lupa. At itinali ito ni Will gamit ang mahika na tanikala. Tintearing ito ng halimaw, pero si Will ay bumilis patungo dito at tinamaan ito. Ang wyvern ay hindi pa patay at handang atakihin ng lahat sa templo, at nagtataka si Will kung paano ito titigilin. Naalala niya ang sinabi ni Blood tungkol sa paglilipat ng lahat sa lakas kung walang ibang gumagana, at siya ay tumalon sa wyvern para pisilin ang leeg nito. Itinulak ni Will ang wyvern sa lupa at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang leeg nito. Nang tumayo siya pagkatapos patayin ng halimaw, nakita niya ang mga tao sa templo na nakatitig sa kanya sa tahimik na pagkalito. Gayunpaman, sina Antonio at Rebina ang kumontrol at itinatag si Will bilang bagong bayani, ang pumatay sa wyvern. At lahat ay pumapalakpak para sa kanya. Pagkatapos noon, tumutulong si Will sa paglipat ng mga debris nang may dumating na pari at sinabihan siyang tinawag siya ng prinsipe. Si Will at Metal ay bumisita kay Prinsipe Ethel, na nais silang kausapin tungkol sa kanilang grupo na pumatay sa wyvern. Iniisip ng prinsipe na ang mga tungkulin ng mandirigma, salamangkero, gumagamit ng diwata, at pari ay nahahati sa 4 na miyembro ng grupo ni Will, pero sinabihan niya ito na mayroon siyang 3 tungkulin na yun, at si Metal ang gumagamit ng diwata. Nagulat ang prinsipe nang marinig ito, at naging seryoso siya habang hinihiling na marinig ang mga detalye, at nawala ang natitirang kumpiyansa ni Will. Pagkatapos ay nagpasalamat si Ethel kay Will at humiling sa kanya na pumili. Isang gantimpala, nais lamang ni Will ang kanyang tulong sa pagsakop sa mga demonyo sa timog, ngunit sinasabi ng prinsipe na halos imposibleng gawin yun para sa kanya dahil masyado itong malayo at hindi siya makapaglaan ng mga puwersa para dito. Tugon ni Will na, sa ganitong sitwasyon, nais niyang magtipon at pandohan ang isang pribadong hukbo ng mga biyerang sundalo para talunin ang mga demonyo. Mukhang masyado itong malaki na hiling, at sinabi ng prinsipe na maaari na lang siyang patayin ngayon para sa paglabag sa kanyang mga hangganan. Tumingin si Will sa paligid at nagtataka kung kaya ba niyang labanan ang prinsipe at ang kanyang 2 bantay ng sabay-sabay,
halatang sa isang laban, ngunit nagpa siya na maging tapat at palakasin ang sitwasyon. Inaangkin niya na, bilang isang pari ng Gracefield, tungkulin niya na nagmamarcha papasok sa kadiliman at Nagel iligtas sa mga nagdurusa. Humanga ang prinsipe sa kanyang determinasyon, at bigla, sumugod ang obispo sa silid. Inaakusahan si Ethel ng pagtatangkang lumampas sa kapangyarihan ng templo sa pamamagitan ng pagtawag ng pari nang walang kanyang pahintulot. Gayunpaman, hindi makapagsalita si Bart nang malaman niyang humiling si Will ng pahintulot na magtipo ng pribadong hukbo upang palayain ang mga nayon sa mga gubat ng halimaw. Inanunsyo ni Ethel na plano niyang italaga si Will bilang paladin at nais na ibahagi ang kanyang pinagsamang kustodiya sa templo. Nagulat si Bart nang marinig ang mungkahi na ito, at umalis siya kasama si Will upang pag-isipan nito. Sa daan, nakipaglaban si Mel sa obispo, habang si Will sinusubukang manligaw kay Anna, ang ampun na anak ni Bart, na nagsasabi sa kanya na kahit mukhang masungit ang kanyang ama, mabuti itong tao sa kalooban. Pagkatapos, nakilala ni Will si Bart sa templo at nalaman na hindi siya kailanman gumagamit ng kanyang banal na biyaya dahil madalas niyang kailangan gumawa ng mga hindi moral na kilos para masiguro ang pag-unlad ng lupaing ito. Ayaw niyang lapastanganin ang kanyang Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga pagpapala habang nangbabanta at nangungurakot, at sa wakas ay nakakuha siya ng kaunting respeto para sa matandang lalaki. Pagkatapos nun, sinubukan ni Bart na hikayatin si Will na talikuran ang kanyang misyon na iligtas ang Beastwoods, ngunit matigas si Will sa pagtupad sa sumpang isinumpa niya sa kanyang Diyosa. Namangha si Bart sa kanyang halos walang katwiran na debosyon at binigyan siya ng kanyang pahintulot. Pagkatapos nun, pupunta si Will sa isang pub para maghanap ng mga glory hunters, umaasang makakakuha ng mga adventurer na lalaban sa kanya para sa mas mababang bayad at mas maraming kasikatan. Ang kanyang kasikatan bilang Wyvern Killer ay humihikbi ng maraming lalaki sa kanya, pero sila'y nabibigo sa mababang gantimpala para sa misyon na kanyang inaalok. Gayunpaman, mayroong isang magulong veteranong adventurer na tinatawag na Raised Dove na alam na si Will ay naghahanap ng mga baliw na maaaring isantabi ang lahat at makipaglaban hanggang sa kamatayan para sa kanilang dangal. Siya'y nagulat na malaman na ang layunin ni Will ay talunin ang mga demonyo sa timog, pero iniisip niyang mukhang masaya yun at sumama siya sa misyon. Kasama ang kanyang grupo, kaunting panahon pagkatapos nito, naging kabalyero si Will sa pamamagitan ng prinsipe at siya ay naging paladin, na nangako na tapat sa mga Diyos at iligtas ang mga mahihinang tao. Sa lalong madaling panahon, umalis si Will kasama ang kanyang masugid na grupo ng mga adventurer at humingi ng tulong kay Antonio para pandohan ang pag-unlad ng mga nayon. Nagpadala rin si Bart ng ilang pari, kasama na si Anna, upang suportahan siya. Sa mga susunod na buwan, sinisiyasat ni Will at ng kanyang mga kaibigan ang kagubatan, pumapatay ng mga demonyo, namamagitan sa mga alitan sa mga taga-nayon, at dinadala ang nayon sa kasaganaan. Isang araw, iniulat ni Raised Dove na ang isang scout party ay hindi pa bumabalik ng matagal na panahon. At nagpasya si Will na agad na hanapin sila. Dinala niya sina Manel, Raised Dove, at ang kanyang grupo sa misyon, pero natagpuan nila ang mga patay na katawan ng mga scout at isang malaking yapak ng demonyo. Gayunpaman, nahanap nila ang mga bakas ng isang lalaking tumakbo papasok sa malalim na lambak at sinundan ang mga bakas, upang matuklasan na sila ay naloko ng mga demonyong hayop, na nakapaligid sa kanila sa lahat ng panig. Lahat ay nag-ayos sa pormasayon, at pinatibay sila ni Will at Manel gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga adventurer at ng horde ng mga hayop, ngunit habang pinapanatili ni Will at ng iba pa na nasa posisyon ang mga ito, isang napakalaking halimaw. Kanyang nanay ay may maraming tatay ng mga anak, dumating sa bangin sa likuran nila. Tinukoy ni Manel ito bilang isang chimera, at sinubukan niyang atakihin ito gamit ang earth magic pero nakuha siyang sapantahan at nakakuha ng seryosong pinsala. Gumamit ang chimera ng madilim na apoy at sinunog siya, at sumigaw si Will habang sinisikap niyang iligtas ang kanyang kaibigan gamit ang magic. Gumamit siya ng lightning magic, pero tinamaan siya ng isang ahas na hayop at na-interrupt ang kanyang spell, na nagdulot na bumalik ito at tamaan siya. Bumagsak si Will sa kanyang mga tuhod sa pagkabagabag matapos masunog ng kanyang sariling kulog, at sa isang galit na pagnanasa, pinutol niya ang ahas na umatake sa kanya gamit ang demonyong espada na Overeater. Si Will ay nagagalit at walang pakialam sa kanyang depensa habang pinapatay ang mga halimaw gamit ang Overeater, at ginagaling ang kanyang mga sugat.
Siya ay nilamon ng galit at winasak ang lahat ng mga halimaw bago siya mahaylan ni Rostov at pinagsabihan na iligtas si Manel, na buhay pa. Nagmamadali si Will papunta sa kanya at umiiyak habang ginagaling ang kanyang nasunog na katawan, pero nawalan siya ng malay sa ginawa niya. Nagising siya sa nayon at nalaman mula kay Rostov na tumakas ang Chimera at umatras sila. Si Manel ay buhay, pero nasa coma pa rin, at ipinagbawal ni Rostov si Will na bisitahin siya hanggang gumaling ito. Si Will ay nagpapahinga, habang nagtataka kung saan siya nagkamali. Naglalakad siya patungo sa silid ni Manel sa ulan, na pagtatanto na dahil masyado siyang malakas, sobra ang kanyang pagtataya sa kakayahan ng iba. Nang marating ni Will ang silid ni Manel at pagalingin siya, napagtanto niya na gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan na katulad ng kanyang mga magulang, na makakasabay sa kanya, at hindi siya sinasadyang ipinipilit ang ideal na yun kay Manel, na halos ikamatay nito. Nagpasya siyang hindi na siya aasa sa sinuman at ililigtas ang lahat ng bagay mag-isa. Pero, noong umalis si Will sa silid, nagising si Manel at napagtanto na nandito ang kanyang kaibigan. Hinabol niya at hinarap ito sa gubat, kung saan sinabi ni Will na siya ay tinalo ang mga demonyo mag-isa, at hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Si Manel ay nagalit sa kanyang ugali at inatake siya, ngunit hindi man lang siya makagalaw ni Will. Ayaw ni Will na mahirapan ang kanyang kaibigan ng walang kabuluhan, kaya't pinutol niya ang isa sa mga kamay nito, akala niya titigil na ito. Gayunpaman, bumangon pa rin si Manel at ginamit ang mahika ng mga engkanto para maghagis ng mga bato sa kanyang sarili, at napilitan si Will na hadlangan ang mga ito upang iligtas ang kanyang kaibigan. Napaluhod siya, at sinipa siya ni Manel sa tiyan, tinawag siyang duwag. Ipinahayag niya na, bilang kaibigan, tungkulin niyang pigilan siya sa paggawa ng anumang kabobohan dahil lamang sa siya ay naiini. Si Will ay emosyonal at humihingi ng tawad, at tinutulungan siya ni Manel na tumayo, habang nangangako siyang lalakas siya ng sapat upang hindi maging pasanin sa kanya. Matapos ang pag-aayos, bumalik sila sa nayon at nagsimulang ayusin ang mga bagay para sa round 2 laban sa Chimera. Naghahanda si Will at ang kanyang koponan ng mabuti sa pagkakataong ito, at ang buong grupo ay tumungo sa lambak upang makipaglaban sa mga halimaw ng harapan. Inaatake nila ang mga ito gamit ang mga bowl-ang apoy, hinaharang ang mga ito gamit ang mga kalasag, at tinatapos sila gamit ang mga sibat. Matapos talunin ang lahat ng mga halimaw sa kanilang daraanan, dumating sina Will at Manel sa isang abandonadong monasteryo bago ang lahat. Akala nila ay ligtas ng magpatuloy, pero may nararamdaman si Will. At gumagamit ng kanyang nullifying magic upang ipakita na ang Chimera ay nagtatago sa pamamagitan ng paglikha ng kawalang kahit sa harap nila. Natutunan niya na ang Chimera ay isang matalinong halimaw na nalikha dahil sa mga demonyong ritual, at ang layunin nito ay panatilihing wasak ang timog upang hindi makagalaw ang mga tao roon. Sa ganitong paraan, kalaunan ay maaangkin ng mga demonyo ang lungsod ng mga patay nang walang paglaban at palayain ang kanilang mataas na hari. Naglunsad ang Chimera ng isang biglaang atake kay Will, na umiwas dito at sinaksak ang ulo nito. Tumakbo ito papunta sa kanya, ngunit siya ay hamarang gamit ang isang hadlang at sinaksak ito mula sa gilid, habang nahuli ni Manel. Ito sa lupa, sinasalakay nila ang Chimera mula sa magkabilang panig, na nagiging sanhi upang mawala ang koordinasyon nito habang tinutusok ni Will ito mula sa isang side. Pinalakas ni Manel ang kanyang palaso gamit ang hangin at pinapaputok ang buntot nito. Kinuha ni Will ang isa sa mga ulo nito, at ginamit ng Chimera ang kanyang pinakamataas na teknik at naglabas ng madilim na miasma habang lumalaki ito. Sinabi ni Will kay Manel na suportahan siya mula sa likuran, dahil makikipaglaban siya sa unahan mag-isa, salamat sa kanyang immunity sa lason. Nagtakbo siya, sinugod ang madilim na apoy na lumalabas sa bibig ng Chimera gamit ang kanyang shield, at pinapaputok ni Manel ito pataas sa hangin. Sinasaksak ni Will ang isang ulo mula sa ilalim at pagkatapos ay tumalon upang ibigay ang pangwakas na suntok sa natitirang ulo. Nang matalo ang Chimera, plano ni Will at Manel na labanan ang boss monster sa loob. Ngunit pagpasok nila sa monasteryo, natagpuan nilang naunahan sila ni Rostov at pinatay ang boss demon habang nakikipaglaban sila sa Chimera. Bumalik sila sa nayon, at agad itong naging mas masigla. Ipinaalam ni Manel kay Will na maraming tao ang darating dito dahil naayos na ang panganib ng mga hayop, at sinabi niyang maaari siyang maging bagong Panginoon ng Beastwoods. Naguguluhan si Will,
at tinawag siya ni Manel na tanga bago ipaliwanag na mayroon siyang banal na proteksyon, ang suporta ng prinsipe. At ang simbahan, kasama ang respeto at suporta ng mga tao, kaya't maliwanag na siya ang magiging bagong Panginoon. Magiging panik siya habang siya ay nagiging mulat, pero mabilis siyang nag-ipon ng sarili at nagpasya na kaya niya ito sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Nang arap siyang buhayin ng lungsod ng mga patay at bisitahin ang mga libingan ng kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Si Will ay naging Panginoon ng mga lugar sa Beastwood, at matapos ang 2 taon, matagumpay niyang naunlad ang lugar. Ngayon ay isang gwapo at malakas na 17 anyos na lalaki, siya ay naninirahan sa kabisera ng Torchport, na tinatawag na Port of Light. Itinatag ito sa ang unang naiwang lungsod na natagpuan ni Will nang umalis siya sa kanyang tahanan. Isang araw, habang pinapahira niya ng kamay ang mga piraso ng papel na naipati niya ang proseso ng paggawa, pumasok si Manel sa kanyang opisina. Naglakad sila sa lungsod, at sinabi ni Will sa kanyang kaibigan na ang papel ang kanilang hinaharap. Sa halip na magputol ng mga puno at magbenta ng kahoy, plano niyang lumikha ng industriya ng papel sa Beastwoods, at sa ganitong paraan, masisiguro niya ang pangmatagalang kita para sa kanyang teritoryo. Dumating ang taglamig, at dinala ni Will si Rebina sa isang kaibigan lang date, at humiling siya na dalhin siya sa Akademya ng mga Mago, dahil palagi niyang gustong makapunta roon. Nasa mga ipinagbabawal na lupain ito, at hindi pinapayagan ang mga di manggagaway na makapasok, ngunit si Will ay para sa kanyang kaibigang halfling at tinanggap ang kanyang kahilingan. Sigurado si Rebina na kahit ganoon kagaling na manggagaway si Will, magagawa nitong ipasok siya ng walang kahirapan. Pero habang pumapasok sila sa kagubatan sa paligid ng akademya, natagpuan ni Will na punong-puno ng mga mahika at bitag ang lugar. Isinuko niya ang ideya ng pagpasok ng Patago, ngunit dahil ayaw niyang mabaigo si Rebina, iminungkahi niya na maaari silang pumunta sa harapang pinto at humingi ng permiso. Mas madaling sabihin kaysa gawin yun dahil may mga mahika na itinapon sa gubat upang malito ang sinuman. Mga estranghero, matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, naunawaan ni Will ang trick, at ginamit niya ang mahika para ipakita ang tunay na daan sa gubat. Doon, nakita niya ang isang babala na inukit sa isang puno, na nagsasabing dapat matuto o umalis ang mga tao, at nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Nababahala si Rebina nang mabasa yon at sinabi na hindi sila dapat magpatuloy ng walang ingat. Narinig niya na kahit ang alamat na naglalakbay na sage ay hindi nakarating sa academy nang walang tulong ng kanyang guro noong siya ay bata pa. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Will ang kwentong yon, kaya nagpasya siyang magpatuloy. Nagpatuloy sila at nakakita ng isang matandang, baluktot na tao na nakaupo malapit sa apoy. Nagpakilala sina Will at Rebina, at ang matanda, sinasabi na siya ay isang simpleng tagapangasiwa ng lupa ng akadema, at ang kanyang pangalan ay hindi karapat-dapat na ibigay sa paladin. Inaanyayahan niya ang mga bisita na magpahinga at sinasabi sa kanila na tanging mga salamangkero lamang ang pinapayagang pumasok sa akadema, ngunit umaasa pa rin siyang makakuha sila ng pahintulot na makapasok sandali. Binibigyan ng matanda ang mga ito ng kaunting keso na i-roast at kainin, at habang kumakain, tinatanong niya si Will na ipakita ang ilang mahika dahil siya ay curious tungkol sa kakayahan ng sikat na malalayong paladin. Sumagot si Will na, ayon sa mga aral ng kanyang guro, hindi siya maaaring gumamit ng mahika para lamang sa pagpapakita o libangan. Sinusubukan ng matanda na maging tuso at tinatanong siya na gumawa ng ilang tuyong panggatong para sa kanya dahil ang niebe kagabi ay nagpabasa sa lahat ng uri ng kahoy. Mas matalino si Will, at pinatuyo niya ang panggatong sa paligid ng nag-aalab na apoy. Na-impress ang matandang tagapangalaga at nagsimulang interviewin ang 2 kandidato na gustong pumasok sa akademya tungkol sa mahika. Sinabi ni Rebina na naniniwala siyang ang mahika ay dapat gamitin upang lumikha ng kaligayahan para sa lahat, at palagi niyang nakikita si Will na ginagamit ito para sa layuning iyon. Na-impress ang matanda, na nagpasya na karapat-dapat silang makita ang akademya, at isang maliwanag na ilaw ang lumiwanag sa likod niya. Pinrotektahan ni Will ang kanyang mga mata mula sa ilaw, at nang hamupa ito, natagpuan niyang sila. Nasa gate na ng academy. Ang matanda ay biglang maayos, at siya ay nagpakilala bilang propesor hiram ng academy, at master ng gubat. Gumawa siya ng eksepsyon para kay Will at Rebina na makapasok sa academy at tinanong ang halfling kung ano ang gusto niyang makita. Dinala niya sila sa isang tour ng academy,
kung saan dinala niya sila sa aklatan ng Academy, dahil iyon ang gusto ni Rebina na makita. Nagpasalamat siya kay Hiram, at ipinagkaloob niya sa kanila ang karapatang bumasa ng kahit ano sa palapag na ito. Naghahanap si Rebina ng partikular na aklat, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng dalawang mabibigat na aklat na si Will. Kailangan niyang dalhin ito para sa kanya. Binasa niya ang mga pamagat at napag-alaman na isa sa mga aklat ay isang listahan ng mga nagtapos sa akademya, at ang isa ay mga tala ng kasaysayan ng lokal na lugar. Masusi itong pinag-aralan ni Rebina hanggang gabi, at umalis siya kasama si Will pagkatapos magpasalamat kay Hiram. Sa kanilang daan pabalik, tinanong siya ni Will kung bakit siya nagbabasa ng mga aklat na yon, at sinabi ni Rebina na minsan siyang naglakbay kasama ang isang maganda at mabait na salamangkero at nagkaroon siya ng pinakamahusay na panahon ng kanyang buhay kasama nito. Gayunpaman, kailangan nilang maghiwalay dahil magkaiba ang kanilang destinasyon. Kaagad pagkatapos nun, nalaman ni Rebina na namatay ang kanyang kaibigan na salamangkero habang magiting na pinuprotektahan ang isang bayan mula sa mga demonyo, ngunit walang kwento ng insidenteng iyon ang nakaligtas. Ngayon, gusto niyang malaman ng mga bayani ng kanyang kaibigan at lumikha ng isang kanta para sa kanya upang hindi siya makalimutan. Tinapos niya ang kanyang alaala sa isang masayang tono at sinabi na ang mga kanta ng mga bayani ay nagdadala ng pag-asa, at iyon ang dahilan kung bakit isusulat niya ito para sa kanyang kaibigan. Humiling si Will na kantahin ito para sa kanya kapag natapos na, at umaasa na isang araw, kahit na mamatay siya, mananatili ang kanyang mga kanta sa mundong ito. Lumipas ang mga buwan at nagbago ang mga panahon, ngunit isang araw, nakatanggap si Will ng ulat na may mga bulaklak sa taglamig na namumukadkad sa tag-init. Seryosong tinanggap ng prinsipe ang anomalya, na nag-utos kay Will na imbestigahan ito, at pumunta siya sa gubat kasama si Manel at nakatagpo ng ilang mga hayop. Walang awa na pinatay. Dahil sa kanyang koneksyon sa gubat, masasabi ni Manel na naguguluhan ang gubat, ngunit sigurado si Will na siya ay nagtutukso lamang sa gubat. Seri kung siniseryoso pa rin niya ang mga payo nito, at nag-aayos sila upang alamin kung ano ang mali sa gubat. Ipinaliwanag ni Manel na may dalawang sinaunang puno na namumuno sa mga gubat ng Beast Woods. Ang Panginoon ng Oak ang namumuno dito tuwing taglamig, at ang Panginoon ng Holly naman tuwing tag-init, at nagpapalitan sila ng kapangyarihan sa mga solstisyong. Ilang araw na ang nakalipas ay tag-init na solstisyo, at tila nasa Oak pa rin ang kapangyarihan. Kaya pumunta sila sa Panginoon ng Oak at nakatagpo ng isang matandang puno na may mukha. Tinanong ni Manel siya kung bakit hindi siya ibinigay na awtoridad sa kanyang kambal na kapatid, ang Lord ng Holly, at sumasagot si Oak na hindi sinasagot ni Holly ang kanyang tawag, at tumatangging tanggapin ang awtoridad. Alam ni Manel na kung hindi magkasundo ang mga namumuno sa panahon, ang gubat ay nasa panganib, at para mailigtas ito, nagboluntaryo siyang maging mensahero ng gubat at humihiling kay Oak na hayaan siyang ilipat ang awtoridad kay Holly sa sarili niyang paraan. Binalaan siya ni Oak na hindi niya ito kayang hawakan, at na ang kanyang kaluluwa ay masisira sa loob ng isang buwan. Ngunit sumagot si Manel na aayusin niya ang mga bagay kasama si Will sa panahong yun. Ipinapahayag ni Manel ang kanyang malalim na koneksyon, ang gubat at ayaw nitong mawala, at tinanggap ng puno ng Oak ang kanyang nararamdaman at ipinadala siya sa isang pagsubok upang patunayan ang kanyang halaga. Kailangan manatili ni Will dahil hindi siya pinapayagan na makialam sa mga bagay ng gubat, at matiis siyang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kaibigan mula sa pagsubok habang nagmumuni-muni. Bumalik si Manel, bahagyang may sugat, matapos ang ilang araw at ipinakita kay Will ang marka ng royal na awtoridad sa likod ng kanyang kamay. Sa lalong madaling panahon, magkasama silang naglakad patungo sa puno ng Holly at nakita ang dalawang demonyo na nakaharang sa kanilang daraanan. Madali nilang natalo ang isang demonyo bawat isa at napagtanto na sila ay mga tagapagbantay lamang at ang kanilang amo ay nasa unahan. Dumaan sila sa isang higanteng batong pintuan at natagpuan ang isang higanti. Puno na napapalibutan ng nakakatakot na fog. Sumigaw si Manel na siya ang Panginoon ng Holly na namumuno sa gubat sa tag-init. Habang papalapit sina Will at Manel sa puno, natagpuan nila ang isang general na demonyo na naghihintay sa kanila. Narinig ng general ang tungkol sa malalayong Paladin at Manel na pintuan ng Swiftwings, at inihayag niyang makakamit niya ang kaluwalhatian sa panghuhuli sa kanila. Tinawag niya ang kanyang mga demonyong hayop upang salakayin sila, at habang napapalibutan sila ng mga hayop,
nagtatag si Manel ng ugnayan kay Holly at inilipat ang royal na kapangyarihan sa kanya. Nakakuha ang puno ng kapangyarihan ng namumuno sa gubat at ginamit ang mga ugat nito upang atali ang lahat ng mga hayop. At hilahin sila sa lupa. Ang demonyo na general ay nagagalit na ang kanyang plano ay madaling nabigo, pero mayroon pa siyang ibang bagay na dapat ikabahala habang si Will ay humahampas sa kanya. Ang demonyo ay nagbabaybay ng isang spell, pero pinutol ni Will ang kanyang dasal at bumalik ang mahika at sumabog sa kanyang mukha. Pagkatapos, inatake ni Will siya gamit ang kanyang sibat, at hinaranggan ng demonyo ang kanyang atake gamit ang kanyang halberd. Pinagsama ni Will ang dragon gamit ang lakas at pagkatapos ay pinirito ito, pinabagsak siya sa kanyang mga tuhod, at saka sinaksak ang kanyang ulo upang patayin siya. Pinasalamatan ng Lord of Holly ang mga ito sa pagliligtas sa kanya sa gubat at ginastos ang kanyang kapangyarihan upang pasiglahin ang gubat. Ang mga puno ay nagkaroon ng mga sariwang dahon, at ang mga lawa ay agad na napuno. Salamat sa kapangyarihang yun, na magiging epektibo sa paglaban sa global warming, siguro. Pagkatapos nito, sinabi ni Holly kay Manel na dahil kinuha niya ang kapangyarihan ng pinuno sa maikling panahon, nagising ang dugo ng Fae sa kanya. Isang araw, magiging pinuno siya ng gubat at magiging isang matandang punong may balbas na katulad niya. Pareho silang nagulat ni Will dahil hindi nila ito alam at hindi man lang nagbasa ng mga tuntunin at kondisyon. Sinabi ni Holly kay Manel na hindi ito mangyayari kaagad, at maaari siyang pumili na tumanggi, pero hinikayat pa rin siyang pag-isipan ito. Pagkatapos nito, nagbigay ang puno kay Will ng isang hula na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Sa Rust Mountain sa kanluran, ang apoy ng itim, magkakaroon ng sakuna sa lalong madaling panahon, at maaaring kumalat ito ng sapat upang ubusin ang buong lupain. Inilarawan ni Holly ang Rust Mountains bilang pugad ng mga demonyo at sinabi kay Will tungkol sa Lord of Hellfire at si Miasma, na gumagawa ng kama mula sa yaman ng ibang tao at natutulog doon. Binalaan niya ang Paladin na maging handa na harapin ito, at natapos ang babala na iyon. Makalipas ang ilang panahon, bumisita sina Will at Manel kay Prince Ethel, na sinubukang magpalambot kay Will dahil sa pagtapos ng kamakailang hiling. Hindi gusto ni Manel ang paraan ng prinsipe sa pagbabawas ng gantimpala sa pamamagitan ng matatamis na salita at makipag-usap ng tapat sa kanya upang makakuha ng mas mataas. Gantimpala. Nang sandaling yun, dumating si Bishop Bart sa pulong, hingal na hingal. Umupo ang apat na lalaki sa mesa, at nagbigay sina Will at Manel ng detalyadong ulat tungkol sa kanilang natagpuan sa gubat at isang babala mula sa Panginoon ng Holly. Nagalit ang prinsipe, iniisip na kailangan nilang harapin ang isa pang sakuna pagkatapos ng isa pa, at pagkatapos ay nag-away sina Manel at ang obispo tungkol sa kung maaasahan ba ang hula ng isang matandang puno. Iniwan nila yun at tumungo sa pangunahing issue. Sinabi ni Bart na ang Rust Mountains ay dati ng kabisera ng kaharian ng mga dugong na bumagsak sa mga demonyo na naninirahan pa rin doon. Nabighani si Will nang marinig ito at naisip na dahil walang mga tao roon, maaari siyang pumunta roon at maghasik ng lagim ayon sa nais niya. Nagtatawa ang prinsipe dahil masaya siya na tinanggap ng Paladin ang trabaho, ngunit hindi naiintriga sina Bart at Manel. Iniwan ng prinsipe ang lahat kay Will at sinabi sa kanya na kumuha ng kaalaman tungkol sa Rust Mountains muna. Pumunta sina Will at Manel upang makipagkita kay Rebina upang marinig ang anumang kwento na maibabahagi niya sa kanila. Sinabi niya sa kanila na 200 taon na ang nakalipas, ang lugar ay tinatawag na Iron Mountains at ito ang kabisera ng makapangyarihang bakal na bansa ng mga duwende. Gayunpaman, nang salakayin sila ng hukbo ng demonyo, lumaban ang mga duwende at halos lahat ay namatay. Ang mga bundok ay naging pula sa dugo at nanatiling pula habang ang lahat ng bakal ay nabrost. Ang mga duwende na umalis sa bansa at nakaligtas ay nakaharap din sa hindi masabi na mga paghihirap, at ilan lamang sa kanila ang nabubuhay ngayon. Iyan lamang ang maipapahayag ni Rebina sa kanila dahil walang mga awit o kwento mula sa Iron Mountains ang nakaligtas. Nagpasya si Will na makipag-usap sa mga duwende sa Torchport, at ginabayan siya ni Manel sa 100 maikli sa gubat na nakikita niya ngayon salamat sa pansamantalang autoridad na dala niya. Sabi niya na sa ilang siglo sa hinaharap, maaaring kailanganin niyang magpasya sa kanyang landas. Pagdating noon, matagal nang patay si Will at plano ni Manel na tingnan ang kanyang mga apo.
Ipinaalam niya na, ang mga ipinanganak na hybrid sa pagitan ng Fae at tao ay kailangang gumawa ng desisyong makaapekto sa kanilang buhay sa isang punto. Maaari silang pumili na maging mortal at mamatay sa napakatandang edad, o maaari nilang piliing maging immortal at maging isa sa kalikasan. Gusto ni Manel na tingnan ang lahat ng mga nagawa ni Will bago siya gumawa ng anumang desisyon. Pagkatapos nyon, lumabas sila sa Torchport at pinabilis ang biyahe mula sa mga araw hanggang sa mga oras, salamat sa bagong kapangyarihan ng half-elf. Sa lungsod, nakilala nila si Antonio at tinanong siya tungkol sa mga imigrante na duwende na dumating dito ng kalahating taon na ang nakalipas. Noon, mukhang naliligaw sila at parang patay sa loob, at sobrang malungkot sila na karamihan ng tao ay natural na tutol sa pagpayag na nandito sila. Sinabi ni Antonio kay Will na maayos na silang nakatayo ngayon, at ang kanilang leader ay maaaring may impormasyon tungkol sa Rust Mountains. Naalala ni Will ang itinuro sa kanya ni Gus tungkol sa mga nilalang na karaniwang kilala bilang Fae. Maaari silang maging katulad ng mga Panginoon ng gubat o maaari nilang piliin ang mga mortal na katawan upang makalapit sa mga tao. Ang mga Fae na sumunod sa Diyosa ng hangin at gubat ay naging elf, at ang mga samamba sa Diyos ng apoy at sining ay naging dwarf. Kilala ang mga dwarf bilang mga bihasang manggagawa at ang pinakamatapang na mandirigma, at kahit dugo ay iginagalang sila. Kinabukasan ng umaga, habang nag-eehersisyo si Will sa metal, napansin niya ang isang tao. Nagbubulang sa kanila at lumapit upang batiin sila. Sa kabaligtaran ng kanyang narinig tungkol sa mga duwende, nakita niya ang isang duwende na duwag at kinakabahan na tumatakas sa sandaling nakipag-usap sa kanya ang bakal sa bahagyang bastos na tono. Nang sumunod na araw, bumisita si Will sa nayo ng mga duwende sa kanyang lungsod at nakita niyang abala ang lahat sa trabaho. Nang makita nila ang kanilang Panginoon, huminto ang mga duwende sa kanilang ginagawa at nagbigay galang sa kanya. Sa ganitong paraan, naglakad si Will patungo sa pinuno ng mga duwende, si Agnar, at ang kanyang tiyo, si Grandir, na medyo matanda. Umupo sila para sa tsaa, at tinanong ni Will ang dahilan ng kanilang pagdating sa Beastwood. Sumagot si Grandir, na sila ay dumating dito para mamatay, at si Will ay nagsusuka ng mainit na tsaa nang marinig ang masyadong tapat at malupit na sagot. Si Agnar ang kumontrol sa sitwasyon at ipinaliwanag na ang kanyang tiyuhin ay isa sa mga huling nakaligtas mula sa Iron Mountain, kaya't nagtagal siya sa depresyon sa buong buhay niya. Si Grandir ay naging emosyonal at nostalgic habang naaalala ang kanyang makapangyarihang bayan at kung paano siya palaging nangarap na bawiin ito, pero ngayon ay sobrang matanda na siya upang gumawa ng kahit ano. Gusto niyang masiguro ang kapayapaan para sa mas batang henerasyon, at siya ay numingi ng tulong kay Will na alagaan sila. Hawak ni Will ang kanyang mga kamay at nangako na sisiguraduhin niyang sila ay laging ligtas at masaya. Si Grandir ay umiyak at nagpasalamat, bago simulan ang kwento ng Iron Mountains. 200 taon na ang nakalipas, ang mga duwende ay pinamumunuan ng isang hari na isang dakilang mandirigma at iskolar. Sa ilalim ng kanyang paghahari, sila ay umabot sa bagong antas ng kapayapaan at kasaganaan, ngunit walang nakakaalam na siya ay isang araw ay maaalala bilang huling hari ng Iron Kingdom. Isang araw, ang mataas na hari at ang kanyang mga demonyo ay dumating sa Iron Mountains at nagpadala sila ng mensahero, humihiling sa hari na sumanib sa kanilang panig. Pinugutan ng hari ng ulo ang mensahero upang magbigay ng malinaw na mensahe sa kanyang mga kaaway na hindi siya kailanman sasama sa kanila, ngunit binalaan siya ng demonyo na darating ang masamang dragon at wawasak sa kanilang lahat. Pagkatapos noon, inihanda niya ang mga matatapang na mandirigmang duwende para sa digmaan. Seguridad. Ang hari ay sigurado na ang lahat na mananatili upang makipaglaban dito ay mamamatay, at kaya't hindi niya pinilit ang sinuman na manatili sa kanya. Determinado siyang pigilin ang mga demonyo at ang dragon kahit pa isakripisyo ang lahat, at ang mga mandirigma ng duwende ay masyadong mapagmalaki upang umatras mula sa ganitong kapanapanabik na labanan. Gayunpaman, inutusan ng hari ang lahat ng hindi bihasa sa pakikipaglaban na umalis sa bansa, lunukin ang kanilang pagmamataas, at makaligtas sa anumang halaga upang isang araw ay makabalik upang talunin ang kanilang mga kaaway. Habang tinatapos ni Grandir ang kanyang kwento, siya'y umiiyak sa kahihiyan, pagsisisi, at pagkakamali. Noong panahong yun, siya ay isang baguhang gwardya lamang at hindi makipaglaban kasama ang kanyang hari, kaya't siya ay naitalaga upang pangunahan ang mga sibilyan patungo sa kaligtasan.
Gayunpaman, marami ang nawalan ng buhay sa mapanganib na mga daan sa bundok, at siya ay nilamon ng pagkakasala sa pagtakas matapos mawala ang lahat ng mahalaga sa kanya. Nagiging emosyonal din si Will pagkatapos marinig ang kanyang kwento. Pagbalik niya mula sa bahay ng duwende, natagpuan niyang may labanan sa pagitan ng dalawang lasing na lalaki sa isang inn. Ang duwendeng Snowflake na nahuli niyang nagmamasid sa kanya kaninang umaga ay sumusubok na pigilan ang mga lasing, pero sila ay nagsama-sama at pinatulog siya. Pinigilan ni Will sila bago pa sila makagawa ng kahit ano, at tumakas sila sa takot, kahit iniwan ang lahat ng kanilang pera. Sa wakas ay nagising ang duwende, at siya ay kinakabahan habang tinatanong ni Will ang kanyang pangalan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rue, at pinuri siya ni Will. Ang katatagan niya. Pagkatapos nito, tinanong niya ang tagapangasiwa ng inn tungkol sa alitan kanina, at sinabi nito na ang kanyang ama ang may-ari ng negosyo, ngunit siya ay may sakit, kaya kailangan niyang magtrabaho sa kanyang lugar, at hindi niya kaya ang mga labanan ng maayos. Nag-alok si Will na pagalingin ang kanyang ama, at sinabi niya sa kanila na ang hapunan ay libre para sa gabi. Tinanggap ni Will ang kanyang alok, at paglabas niya, nakita niyang naayos na ni Rue ang nasirang pinto. Lahat ay humahanga sa kanyang kakayahan, pero hindi siya tiwala sa sarili. Kumain sina Will at Rue ng magkasama, at doon sinabi ng duwende sa kanya na matagal na siyang tagahanga ng siya. Sinabi niya kay Will na siya ang prinsipe ng mga duwende at pinalaki bilang isang nakahiwalay na bata, kaya wala siyang kumpiyansa sa sarili at madalas na nakakaramdam ng walang silbi. Pinausbong siya ni Will, sinabing medyo matapang na siya at nag-alok na tulungan siya kung nais niyang gawin ang anumang bagay. Hinawakan ni Rue ang kanyang kamay at humiling na sanayin siya upang maging isang matapang na mandirigma. Matapos ang hapunan, inihatid ni Will ang duwende pabalik sa kanyang pamayanan, kung saan ang lahat ng ibang duwende ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya. Sobrang protective sila at sinabi kay Rue na huwag nang lumabas muli nang hindi sila sinasabi, ngunit nakialam si Will at humingi ng tawad sa pag-aabala sa kanilang prinsipe. Bigla, isang matanda at may karanasang isang duwende mandirigma na tinatawag na Jelris ay humarap, tinanggap ang kanyang paumanhin, at tinanong si Will kung ano ang nais niya kay Rue. Sinabi ni Will sa kanya na balak niyang gawing katulong si Rue, at nagpanik ang mga duwende nang marinig ito, dahil nangangahulugan ito ng panganib para sa kanilang prinsipe. Pinaalalahanan nila siya na tanggihan ang alok, ngunit sinabi ni Will kay Rue na piliin ang kanyang sariling mukha. Nag-ipon si Rue ng tapang at ipinahayag na nais niyang maglingkod sa Paladin at maging isang matapang na duwende mandirigma tulad ng kanyang mga ninuno. Sawa na siya sa pagiging protektado at ayaw ng mamuhay na takot. Lumuhad si Rue sa harap ni Will at humiling na kunin siya bilang katulong, at tinanggap ni Will ang kanyang pangako ng katapatan. Pagkatapos ay humarap si Will sa mga duwende at tinanong sila kung ano gagawin nila ngayon na ang kanilang prinsipe ay nanumpa ng katapatan sa kanya. Habang lahat ay naguguluhan, sumulong si Jelris at tinanggap ang kanyang desisyon, sinasabing ang isang lalaki ay dapat pumili ng kanyang sariling kapalaran. Binigyan niya si Rue ng huling talumpati tungkol sa katapatan at sakripisyo at tiniyak sa kanya na kakausapin niya si Grendir tungkol dito mamaya. Si Rue ay opisyal ng naging bagong kaalyado ni Will, at umupo sila para talakayin ang kanyang bayad. Hindi gaanong iniisip ni Rue ito, ngunit salamat sa mga aral ni Gus, alam ni Will na ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Nagpasya siyang bigyan si Rue ng makatarungang sweldo at bayaran ang kanyang pamumuhay at kagamitan din. Sa susunod na araw, sinimulan niya ang pagsasanay ng mga duwende. Tumakbo sila sa paligid ng lungsod, pero si Rue ay may maliit na mga binti ng duwende na nagpapabagal sa kanya, subalit sinisikap niyang makisabay kay Will. Pagkatapos, oras na para sa pagsasanay ng kalamnan, at matapos maubos si Rue sa paggawa ng pull-ups, sinabi ni Will na magpahinga muna siya. Ipinakilala niya si Methel, at natakot si Rue nang makita siya. Gayunpaman, humingi ng tawad si Methel sa pagiging bastos sa kanya kanina at pinakalma siya. Sa susunod na araw, nag-ensayo muli si Will kasama si Rue, at pumili sila ng freestyle wrestling para subukan ang lakas ng bawat isa. Gumagamit si Rue ng lahat ng lakas na mayroon siya. Kailangan niyang itulak si Will pabalik, pero si Will ay sobrang lakas at inihampas siya sa lupa. Ang dwarfie ay talagang excited na makita ang galaw at humihingi kay Will na ituro ito sa kanya.
Pagkatapos noon, nakatanggap si Will ng liham mula sa obispo na nagsasabi na ang dragon na natutulog sa Rust Mountains ay isang sinaunang dragon na tinatawag na Veil Circa. Naaalala ni Will ang koneksyon ng dragon sa babala ni Holly, ang kwento ng mga dwarfy, at pati na rin ang Chimera na nakalaban niya noon. Sa buong mitolohiya, ang mga sinaunang dragon ay kilalang ikalawa lamang sa mga Diyos sa kapangyarihan, at kahit noon, sila ay mas malakas kaysa sa mga kopya o mga echo ng mga Diyos. Habang nawawala si Will sa kawalang pag-asa tungkol sa hinaharap, narinig niya sina Mettel at nasanay si Rue na mag-ehersisyo sa labas at nagpasya siyang silipin sila. Nasa isang peking laban sila, at nagdadalawang isip si Rue tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataong tamaan si Mettel, na patuloy siyang inaasar na kumgol ng mas malakas. Gayunpaman, naisip ng half-elf na magalit siya ng sapat, at umaktong seryoso si Rue at nakapagbigay ng magandang suntok sa kanyang tiyan. Na-impress si Will sa kanilang dalawa, sa mga estilo ng pagtuturo ni Mettel at sa pag-unlad ni Rue. Mamaya, sinabi ni Will kay Rue ang kahalagahan ng magandang dieta at sinabi sa kanya na tapusin ang lahat ng pagkain sa harap niya. Habang kumakain ang dwarf, ikinwento niya kay Will ang kanyang kwento. Siya ay ipinanganak sa mga magulang na may dugong royal, ngunit namatay ang mga ito nang masyadong maaga. Simula noon, siya ay inalagaang ng mga nakatatandang miyembro ng clan na nais siyang protektahan, pero hindi niya naramdaman na ganito ang dapat na buhay ng isang duwende. Noong mga panahong yun, una niyang narinig ang awit ng malalayong paladin na nagbigay inspirasyon sa kanya. Sinasabi ni Rue na siya ay tagahanga ni Will mula noon, at ito ay isang pangarap na natupad na makilala at makapagtrabaho sa ilalim ng kanyang bayani. Nais ni Rue na turuan siya ni Will ng tapang, ngunit sumagot si Will na hindi siya makakapagsabi ng kahit anong bagay dahil hindi niya itinuturing ang sarili na partikular na matapang. Maaaring nakipaglaban siya sa Wyvern at Chimera, pero palagi niyang alam na siya ay mas malakas kaysa sa kanila at tiyak na mananalo. Sa kalaunan, habang nasa opisina si Will at Rue, si Restov ay umuwi mula sa isang biyahe at sinabihan si Will na wala siyang nakita na kakaiba. Napansin niya si Rue at agad siyang nagpunta para ayusin ang kanyang posture kasi mukhang mahina ito dahil sa nakatungong likod. Si Rue ay handang matuto mula sa isang gigachad, at itinuro ni Restov sa kanya na magpaka-confident kahit na wala siya nito. Mabilis ang paglipas ng oras, at dumating ang taglagas na may magandang ani ng mga pananim. Walang senyales ng anumang sakuna mula sa mga bundok ng Kalawang, at mas gumaling si Rue dahil sa kanyang pagsasanay. Isang araw, habang ibinabagsak niya si Will sa lupa gamit ang sarili niyang teknik, tumakbo si Anna papunta sa kanila. Sa kanila ng ulat tungkol sa mga patay na muling bumangon na nakita sa kagubatan. Nagpasya si Will na silipin ito ng personal at dinala si Rue kasama niya. Ang dwarf ay kumpleto sa kagamitan na armor, at sinabi ni Will na pupunta sila sa isang lugar na tinatawag na Pillar Mound patungong kanluran. Nang marating nila ang Pillar Mound, mabilis silang napalibutan ni Miss, at napagtanto ni Will na ito ay isang uri ng magic barrier. Sa hindi nagtagal, narating nila ang burol at nakita ang mga kahoy na poste na nakatayo na parang nakakatakot sa lupa. Napansin ni Rue ang isang nakahod na figure at nalumpo sa takot, ngunit habang naglalakad si Will papunta dito, natagpuan niyang ito ay isang kahoy na pangtakot, marahil itinayo upang takutin ang mga magnanakaw ng libingan at tayuan ang lupain ng libingan na ito. Nagdasal si Will para sa ang mga kaluluwa ng lahat ng tao na inilibing dito, at sumama si Rue sa kanya. Iniisip niya na maaaring umalis ang mga patay mula sa mga libingan, pero ipinaliwanag ni Will na ang mga taong may maayos na libing ay hindi nagiging patay na muling nabuhay. Tanging ang mga naiwan sa bukas o may matinding mga attachment ang tumatanggap ng mga biyaya ng Diyos ng mga patay. Naniniwala si Will na ang Diyos ng mga patay, si Stagnate, ay mabait sa kanyang sariling paraan. Dahil hindi niya kayang makita ang mga tao na nagdurusa sa hindi makatarungang pagkamatay, binibigyan niya sila ng walang hanggan na buhay, pero hindi niya iniisip ang abala na dulot niya sa iba. Nagtanong si Rue kay Will kung paano siya nakakaalam ng marami tungkol sa isang masamang Diyos, at lumihis si Will ng kanyang mukha, napagtanto na siya ay nahulog sa kwentuhan at lumabi sa kanyang sinabi. Nagpasya siyang umuwi matapos makitang ang mga undead dito ay malamang isang taong nananabik sa hindi totoo. Gayunpaman, sa kanilang daan pabalik, natagpuan nila ang gate ng isang nakatagong daanan at pumasok sila dito upang makakita ng malaking tunnel.
Pagpapalong liwanag ang kanyang sibat at nagbibigay kay Rue ng tiki ng apoy habang sila ay naglalakad sa madilim na yungib. Di nagtagal, nakarating sila sa pinakaloob na silid kung saan maraming mga libingan, at habang sinusubukan ni Will na makita ang nasa harap niya, naglabas ng nakabibinging aura na nagpagalit sa kanilang dalawa. Agad na nagpatatag si Will nang mapansin ang uwak na naglalabas ng nakakatakot na aura, at agad niyang alam kung sino ang kahaharapin niya. Bumabati sa kanya ang uwak, na nagsasabing, matagal nang hindi nagkikita, at sumigaw si Will na siya ay si Stagnate at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Naghahanda si Will na makipaglaban, pero hindi naman interesado si Stagnate na makipagsagupan. Sinabi niya na hindi siya narito bilang isang echo ngayon kundi bilang isang herald, na ang tanging layunin ay maghatid ng mensahe. Ipinahayag ni Stagnate na nawala na ang lahat ng kanyang lakas para makapunta sa mundong ito matapos siyang talunin ni Will sa huli, at hindi na siya makakapagpadala ng echo sa mundong ito sa loob ng maraming taon. Napagtanto ni Will na ang mga patay na nabanggit sa lugar na ito ay panghuli lamang upang ilor siya rito, at nahulog siya sa bitag ng masamang Diyos. Gayunpaman, tinitiyak ni Stagnate na hindi siya narito para sa paghihiganti at nais lamang maghatid. Pero bago yun, nais niyang humingi ng tawad. Sinasabi niya na ang echo na ipinadala niya sa likod niya noong huli ay isang bagong isinilang, at minsan ay nagiging emosyonal at hindi makatwiran. Dahil kumilos ang echo nang hindi pa mature sa huli nitong mga sandali, nais ni Stagnate na humingi ng tawad para doon. Nagulat si Rue nang marinig ang masamang Diyos na humihingi ng tawad, at inihayag ni Stagnate sa kanya na pinatay ni Will ang kanyang huling echo, ngunit inilarawan ito bilang isang gabi ng matinding sakit at kasiyahan. Sinabi ni Will sa sugo ng masamang Diyos na dumiretso na sa punto, at ipinakita ng uwak sa kanya ang isang pahayag. Nakita ni Will ang imahe ng isang madilim na dragon sa kanyang isipan. At siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod habang umuungol sa sakit at nanginginig sa takot. Ipinahayag ni Stagnate na pamaya-maya, kailangan ni Will na labanan ang masamang dragon na tinatawag na Valles Circa at siya ay nakatakdang mamatay sa pagkatalo. Binalaan siya na huwag lumaban sa masamang dragon kung nais niyang iligtas ang kanyang buhay, at sinabi pang kumpirmahin ang mga bagay kay Gracefield kung hindi siya nagtitiwala sa isang masamang Diyos. Kumalma si Will ng kaunti at tinanong si Stagnate kung bakit niya ito sinasabi, at sumagot ito na siya ay mahilig sa mga tao, lalo na sa mga bayani. Ayaw niyang may mga kaawa-awang kamatayan sa sinuman, at siya ay pabor sa mga bayani, at si Will ay isang bayani sa kanyang mga mata. Ipinahayag ni Stagnate na minsang nakilala niya ang masamang dragon na si Valles Circa sa ang digmaan ng mga Diyos. Hindi tulad ng ibang puwersa sa digmaan, ang dragon ay isang halimaw na nakipaglaban lamang para sa kasiyahan at pagnanakaw at walang moral. Siya ay isang bayaran sa digmaang iyon, at kahit pagkatapos ng digmaan at ng pag-alis ng mga Diyos sa mundong ito, nanatili siya rito at nagtrabaho bilang isang bayaran. Ang huli niyang trabaho ay para sa taas na hari ng mga demonyo at umatake sa Iron Mountains. Nagtagumpay si Valles Circa sa pagsakop sa bundok at pagpatay sa lahat ng mga duwende, ngunit ang mga sugat na natamo niya ay napakalubha kaya napilitan siyang pumasok sa isang tulog na tumagal ng 2 siglo. Si Rue ay nabigla na marinig ito at nais na mas makilala ang kanyang mga ninuno. Nagtatawanan si Stagnate sa pagkakairo niya at sinasabi sa inapo ng huling hari ng mga duwende na magalak, dahil ang kanyang ninuno ay isang tunay na bayani na kumuha ng mata ng masamang dragon na nakipaglaban ng pantay sa mga Diyos. Hindi makapaniwala si Rue na ang masamang Diyos ay sobrang mabait, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Rue. Pagkatapos nito, sinabi ni Stagnate na sa paglipas ng panahon, magiging mas dakilang bayani siya kaysa sa huling hari ng mga duwende at papatayin ng dragon, ngunit hindi ito mangyayari ngayon. Biglang umalag ang lupa at sinabi ni Stagnate na ito ang ungol ng dragon habang siya ay nagigising. Nagbabala siya, Will na bumalik agad sa labas, at si Will at Rue ay pumunta sa nakatayo na bundok na pinamumuguran ng mga demonyo. Nakipaglaban sila sa mga demonyo, na sinusuportahan ni Will ang baguhang si Rue. Pagkamatay nila sa lahat ng demonyo sa lugar, muling umuugong ang dragon. Nakatayo si Stagnate sa isang haligi at sinasabi na ang ugong ng dragon ay maaaring magdulot ng takot sa lahat ng uri ng nilalang, at ang mga demonyo na umatake sa kanila kanina ay naging agitated dahil dito. May isa pang baliw na nilalang na papalapit sa kanila, at ang mabibigat na hakbang nito ay nagsasabi kay Will na ito ay isang higanti.
Tama ang kanyang hula dahil isang malaking berdeng gubat ang nagmamadali patungo sa kanila. Nais ni Stagnate na malaman kung ano gagawin ni Will ngayon, pero sumasagot siya na mapapapailalim niya ang higanti nang hindi ito nasasaktan. Sinalakay niya ang higanti sa gubat at hinaranggan ang atake nito bago ito itulak sa kanyang balikat at noalisin. Pagkatapos nito, pinagaling ni Will ang isip ng higanti gamit ang kanyang pagbabasbas, at tumayo ang higanti at nagpasalamat kay Will sa kaunting Ingles. Sumagot si Will na kaya niyang makipag-usap sa wika ng mga higanti at nalaman na ang higanti ay may balak na umatras sa kanyang angkan, at saka sila lilipat sa kaligtasan. Ipinapakita ni Stagnate ang kanyang kasiyahan sa pagkakita kay Will na napapailalim ang higanti, pero sinabi niya na hindi pa rin siya sapat para makipaglaban sa dragon. Sa ngayon, ang pinakamahusay na hakbang ay huwag makipaglaban sa dragon at hayaan itong maghasik ng lagim. Gamit ang panahong yun, makakapag-ensayo si Will at magiging malakas, at sa ganitong paraan makakapagligtas siya ng mas maraming tao kaysa sa mga pinabayaan niyang mamatay. Sa babalang yun, lumipad si Stagnate, at umuwi na rin sina Will at Rue. Doon, natagpuan nilang ang sigaw ng dragon ay nagdulot ng pagkasira sa mga halimaw malapit sa lungsod, at nagdulot ito ng malaking pagkasira. Ang pag-asikaso sa pinsala, pagtulong sa mga nasugatan, at paghahanap sa mga naguguluhang demonyo ay nangangailangan ng maraming tao at maraming oras. Nang matapos ang paglilinis, nakatanggap si Will ng liham mula sa obispo, na nakaramdam ng presensya ng mga mataas na ranggong demonyo. Masamang dragon, sinusulat niya na walang katapangan ang tumakas sa labanan paminsan-minsan, umaasa na makikinig si Will sa kanyang payo. Mas lalong nalilito si Will tungkol sa kanyang desisyon ngayon, at siya ay nananalangin sa kanyang Diyosa na ipakita sa kanya ang isang landas. Gusto niyang tiyakin ni Gracefield na kaya niyang manalo, at handa siyang mamatay sa pakikidfight kung siya ay utusan, ngunit wala siyang natatanggap na senyales. Nawawala si Will sa kanyang mga iniisip nang pumasok si Mettel sa kanyang silid at sinabi na may kaguluhan sa labas. Tumingin sila sa bintana at nakita ang mga duwende na nagtipon sa harap ng kanilang pinto, at gusto nilang malaman kung plano bang patayin ng Paladin ang dragon. Sinusubukan ni Rue na ipaliwanag sa kanila na ito ay hindi ang habat at tinatanong sila na umuwi. Ang mga duwende ay malapit nang makipag-usap sa boss, at isa sa kanila ay sinubukang pumasok sa pinto ng magkasalungat, ngunit nahulog siya sa lupa dahil kay Rue. Ipinahayag ni Rue na silang lahat ay mga matatandang pipi na masyadong mahina para talunin siya, at wala silang magagawa laban sa dragon. Gayunpaman, sinabi ni Grandir na hindi siya nagmamalasakit dito, dahil lahat dito ay gustong mamatay bilang matapang na mandirigma ng duwende. Hinawakan niya ang kwelyo ni Rue at sinabi na sapat na ang kanilang pamumuhay sa kahihiyan, at ngayon ay mamamatay sila na lumalaban gaya ng ginawa ng kanilang hari. Si Rue ay nagalit nang marinig ito, at tinamaan din niya ang matandang duwende sa lupa, at ito ay nagpasiklab ng galit sa lahat. Lahat ay umatake sa kanya, pero ang prinsipe ng mga duwende ay nakikipaglaban at tinatamaan ang lahat. Sinasabi niya sa kanila na sila ay mga mapagmataas na hanggal na nais mamatay, at hindi man lang nila naiisip na gumugol ng kanilang buhay para manalo. Sinasabi niyang hindi niya papayag ang sayangin nila ang kanilang mga buhay at nangako siyang madali siyang gagawa ng desisyon, at pagkatapos ay sasama siya sa laban-laban sa dragon. Nanumpa si Rue sa kanyang pangalan bilang apo ng huling hari ng mga duwende, at ang mga matandang lalaki ay nabigla sa nakikita nilang kung gaano na siya katipuno. Na-impress din si Will sa kanyang paninindigan, at bumaba siya para makipag-usap sa mga duwende. Idineklara niyang papatay siya sa dragon, at agad na humiling sina Mo at Manel na sumama sa kanya. Naghain si Grandir na maging kanilang patnubay dahil nakita na niya ang Iron Mountains, ngunit sumingit si Gelrace at sinabing mas angkop ang isang mandirigma tulad niya para sa tungkuling iyon. Siyempre, dumating din ang misteryosong Ristov sa tamang oras, at gusto rin niyang sumali sa misyon ng pagpatay sa dragon para sa kaluwalhatian nito. Naniniwala si Will na halos walang pagkakataon ang kanilang grupo ng 5 mahuhusay na mandirigma laban sa dragon, ngunit kahit nasa disbentahan na yon, determinado ang kanyang mga kaibigan na sumunod sa kanya hanggang sa dulo. Pinapab-energize niya sila at sinabing dapat silang maghanda na hamampas sa dragon. Sa lalong madaling panahon, lahat ay nagsimulang maghanda para sa misyon. Nakilala ni Will si Rebina, na nagsabing siya ang unang kumuha ng kwento tungkol sa kanya na pumapatay.
ang dragon upang makasulat siya ng bagong awit tungkol sa kanya. Nangako si Will na isasabi niya sa kanya ang kwento bago pa man sa iba, ngunit biglang dumating si Antonio at ininterrupt ang kanilang sandali. Sabi ni Antonio kay Will na inihanda na niya ang mga supply na kailangan nila para sa misyon at tinanong siya kung may iba pa bang kailangan. Hindi nag-atubiling humiling ng malaking bagay si Will mula sa kanya. Nang gabing yun, nakita niya ang Diyos ang si Gracefield sa kanyang mga panaginip. Yumuko si Will sa kanya at sinabi niyang ayaw niyang mamatay siya. Gayunpaman, matigas pa rin siya sa pagnanais na labanan ang dragon dahil sa pakiramdam niyang pinipilit siya ng kanyang sumpa na talunin ang isang napakabait. Wala nang puwang para makipagtalo si Gracefield sa kanya at inutusan siyang yumuko at biniyayaan siya. Sinasabi niya na palagi siyang mananatili kay Will at hinihimok siyang magpatuloy at patayin ang dragon. Nanumpa si Will sa kanyang liwanag na siya ay magiging matagumpay. Kinabukasan, lahat ay handa na ng bamulong si Antonio sa tainga ni Will na inihanda niya ang bagay na hiningi nito. Ang lahat ay nagpapalam din, kasama sina Anna at Rostov na nagpapahayag ng kanilang romantikong damdamin para sa isa't isa at si Mental ay nangangako na sasabihin kay Rabina ang lahat ng kwento ng pagpatay sa dragon pagbalik niya. Pagkatapos noon, lahat ay sumakay sa bangka at ang mga tao ng Torchport ay bumati sa kanilang mga bayani ng magandang kapalaran. Maganda ang kanilang pag-unlad at sa gabi, napansin ni Will ang isang kampo at inutusan ang bangka na maging tumigil doon. Naghihintay na ang grupo ni Rostov para sa kanila at umalis na sila sa kanilang bangka. Tinanong ni Rusha kung bakit nila pinabayaan ang kanilang bangka ng ganoon kabilis at ipinaliwanag ni Will na malamang na naghihintay na ang mga demonyo sa harapang pasukan ng Rust Mountains. Nag-volunteer ang grupo ni Rostov na kunin ang rutang yun at kumilos bilang mga pang-aldestrado, habang si Will at ang kanyang grupo ay dadaan sa likod at magsasagawa ng nakatagong atake. Mayroon ng ibang bangka si Will na handa at yun ang hinihingi niyang ipagawa kay Antonio para sa kanya. Lahat ay sumakay sa bangkang yun at mental na ginamit ang kapangyarihan ng hangin upang mabilis itong magliyag. Gayunpaman, ang kanilang plano ay kasama ang pagdaan sa lawa sa patay na lungsod, kung saan ang mataas na hari ay na-cut-sealed at naroroon ang mga hukbo ng mga undead na demonyo. Naniniwala si Rue na ito ay isang napakatapang na desisyon na ginawa ni Will, ngunit siya ay nerbiyuso na ipaalam ang katotohanan sa kanila. Nagulat si Will sa lahat nang sabihin niyang lumaki siya sa patay na lungsod at sinabi pa niyang pinalaki siya ng 3 alamat na mga bayani at nakipaglaban pa kay Stagnate's Echo. Si Nell ay nakasimangot mula umpisa dahil inaasahan niyang marinig ang kwentong iyon bilang pinakamahusay na kaibigan ni Will. Nang dumating ang umaga, ang bangka ay nakarating malapit sa patay na lungsod at isang makapal na hamog ang sumasakop sa paligid. Sinabi ni Will na ito ang mahika na ginamit ni Gus upang panatilihin ang mga manghahasik ng gulo palayo sa lungsod at isa ito sa pinakamataas na antas ng mahika na maaari niyang gamitin. Gayunpaman, alam niya ang kanyang guro masyado at na-decode niya ang mahika na ginamit upang makalikha ng daan sa ulap. Dumating sila sa daungan ng lungsod at si Will ay nahahabag ng nostalgia habang tinitingnan ang kanyang tahanan. Sinabi ni Nell na huwag mag-atubiling magpatuloy, at tumakbo si Will na parang hangin patungo sa kanyang tahanan. Nagbigay siya ng mabilis na pagbisita sa libingan ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay pumunta sa templo para makilala si Gus. Gayunpaman, wala siyang nakita kahit anong palatandaan ng multo at kahit ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Natatakot si Will na baka siya ay pumanaw na at humarap, bumalik ng malungkot, pero nandoon si Gus para sa peek-a-boo at natatakot si Will. Masaya pa rin siyang makita ang kanyang grandfather, pero ang unang tanong ni Gus sa kanya ay kung kumita ba siya ng marami. Nabigo si Will pero sinabihan siya na hindi lang siya naging tanyag na paladin, kundi pati na rin ang lord ng Beastwood area. Humanga si Gus sa kanyang mga nagawa, pero nang malaman niyang si Will ay single at birhen pa, nabigo siya. Gusto malaman ng matandang multo kung wala ba siyang nakatagpong mga magagandang babae sa kanyang mga pakikipagsapalaran at malungkot na sumagot si Will na mayroon lamang siyang nakilala ang mga lalaki sa mga ganitong kalagayan at si Gus ay nagtatawa na lamang sa kanya. Pagkatapos noon, dinala ni Will ang kanyang mga kaibigan sa templo at sinabi kay Gus na lalaban sila sa dragon. Si Gus ay nagalit nang marinig ito at pinagsabihan si Will na bobo dahil hindi nila kaya talunin ng masamang dragon sa kahit anong halaga.
Sinabi pa nga niya na wala pa silang sapat na pera para makuha si Valesirka sa kanilang panig at agad na naisip ng mga kaibigan ni Will kung saan nagmula ang kanyang pagmamahal sa pera. Gayunpaman, tinapos ni Gus ang kanyang lecture sa pagsasabi kay Will na maging mapagbigay sa kanyang pamamaraan at huwag manatili sa isang solusyon lamang. Pagkatapos noon, tinanggap niya ang mga kaibigan ng kanyang apo. Lumapit si Gal Reese kay Gus, at sinasabi sa kanya na siya, kasama sina Blood at Mary, ay minsang nagligtas sa kanyang buhay. Naalala siya ni Gus at sinabi na siya'y pumuti na ng mabuti. Pinasalamatan siya ni Gal Reese sa pagliligtas sa kanyang buhay at sa pagpapalaki ng isang kahangahangang apo. Pagkatapos nito, pumunta si Will sa kanyang lumang kwarto at bumabalik ang alaala at pagkatapos ay binisita niya si Gus para sa isang maliit na pribadong usapan. Gusto ni Will na malaman ng higit pa tungkol kay Valesirka at sumagot si Gus na hindi niya nakita ang masamang dragon sa kanyang sariling mga mata. Kung hindi, susubukan niyang makipag-ayos sa kanya na iwan ang panig ng demonyo at sumama sa mga bayani. Sinabi ni Gus kay Will na kung gusto niyang talunin, dapat niyang talunin ang kanyang mga lumang sugat dahil ang kanyang kaliskis ay sobrang tibay na kahit ang dugo ay hindi makalusot dito ng madali. Bukod pa rito, ang mga sinaunang dragon ay nabubuhay mula pa noong panahon ng mga Diyos at bilang isa sa kanila, si Valesirka ay labis na nangungunang kay Will sa kakayahang gumamit ng mahika. Ang dragon ay giant, mabilis at matibay at wala ring pagkakataon ang sinuman na talunin siya sa malapit na labanan. Napagtanto ni Will kung bakit sinubukan ni Stagnate na ipaalam sa kanya at nagulat si Gus nang marinig na ang Diyos ng mga patay ay nananatiling malapit sa kanya. Nagbato siya ng mga sadyang puna kay Stagnate bago siya magpasalamat, para sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ihandog ang isang kahangahangang apo. Muli ay tinanong ni Gus si Will kung sigurado siya na nais niyang labanan ang masamang dragon at sumagot siya na kailangan niyang talunin ang dragon o maraming tao ang mamamatay. Matapos ang mga nakakalungkot na bagay, nakipag-usap si Will kay Gus tungkol sa kwento ng tatlong bayani na nagligtas sa isang kalahating elfa mula sa atake ng Wyvern at binigyan siya ng utang para sa kanyang hinaharap. Sabi niya na ang kalahating elfa ay nasa paghihintay pa kay Gus para kolektahin ang kanyang utang at tinanong ni Will kung maaari ba niyang kunin ang perang yun sa halip. Masaya si Gus na payagan siyang kunin ang perang yun at naisip niyang mayroon siyang isa pang bagay na makakatulong kay Will. Ang kagamitan na ginamit ng mga bayani na lumaban sa mataas na hari ay nasa lungsod na ito at gusto ni Gus na kuhanin ni Will at ng kanyang mga kaibigan ang anuman na gusto nila. Dinala sila niya sa isang walang laman na pagawaan at ginamit ang mahika para ilantad ang isang lihim na pinto, papunta sa isang underground na armory. Namangha ang grupo sa koleksyon ng armas at sinabi ni Gus na kunin nila ang kahit ano na gusto nila. Kinuha ni Will ang isang malaking kalasag. Iniisip na makakapagprotekta ito sa kanya mula sa hininga ng dragon. Sabi ni Rastov, para sa kanya, ang tiwala at pagkakasundo ay mas mahalaga kaysa sa pagganap at ayaw niyang magkaroon ng bagong armas. Gayunpaman, humihingi siya kay Gus na ukitan ng mahiwagang salita ang kanyang espada upang bigyan siya ng dagdag na kakayahan. Pagkatapos noon, dumating si Manel na may dalang alamat na bow na minsan ay ginamit ng isang tanyag na elf warrior. Pinili ito bilang kanyang armas at nalaman ni Gus na si Manel ay mula sa parehong angkan ng Elf Warrior. Kinuha ni Gal Reese ang armor ng isang Dwarf Warrior at si Ro ay kumuha ng mabigat na halberd. Naisip ni Will ang lahat ng mga alamat na bayani na lalaban sa High King at nanalangin na sila'y makamit ang kapayapaan saan man sila naruroon. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang mga armas, iniisip na ngayon ay kanyang oras na iligtas ang mundo mula sa malaking kasamaan.